Ang hapon sa Maynila noong simula ng taglagas ay malambot, ang hangin ay may bahagyang lamig, at ang mga dahon ng mga puno sa kalye ay nagsisimulang maging ginto. Ang amoy ng mga puto at bibingka mula sa mga palengke ay lumulutang sa hangin, isang paalala na may mga bagay na tila mahinahon, ngunit kailangan lamang ng mainit na sikat ng araw para matunaw kaagad. Ang pangalan ko ay Bianca Reyes. 28 na ako ngayong taon at nagtatrabaho bilang project manager sa isang multinational na kumpanya dito sa Maynila. Ang trabaho ko ay sanay sa pressure, sanay sa malinaw na timeline, malinaw na responsibilidad at malinaw na hangganan. May mga taong nagsasabing, matigas ako, na ang babae ay dapat maging mas malambot para sa kapayapaan ng tahanan. Ngunit lagi ko itong inaakalang ang paggalang sa nakatatanda ay para sa magandang pag-uugali ng lahat, hindi para gamitin ng iba na sa pilitang ipataw ang kanilang kalooban sa iba. Ang aming pamilya ay nakatira sa isang lumang apartment malapit sa paaralan kung saan ako lumaki. Ang aking tatay, si Tatay Renato, ay isang retiradong guro. Ang aking nanay, si Nanay Cecilia, ay dating guro rin. Ang dalawa ay nabubuhay ng maayos, hindi mayaman, ngunit ang tahanan nila ay palaging malinis at maayos. Ang aking tatay ay lagi nang nagsasabi na kahit mahirap, huwag nating hayaang maging mahirap ang ating dangal. Ang aking nanay naman ay mas malambot, palagi siyang nagpapaalala sa akin na ang salita ay walang presyo. Piliin mo ang salitang nagdudulot ng pagkakaunawaan. Dahil sa tatay at nanay, lumaki akong seryoso, ngunit hindi walang pagmamahal. Alam kong igalang ang iba, ngunit alam ko rin kung paano pangalagaan ang aking sarili, dahil ang paggalang ay dapat pangalawang dumarating. Nakilala ko si Arman de los Reyes. 2 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang software developer, matahimik, bihirang magsalita. Ang uri ng lalaking mas maraming gagawin kaysa sasabihin kapag nagmamahal na. Naalala ko ang unang pagkakataon na nagkita kami sa isang grupo ng mga kaibigan, umuulan, at nakalimutan ko ang aking payong. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit dahan-dahan siyang lumipat para masaklaw niya ang bahagi ng kanyang payong sa aking direksyon habang lumilipas tayo sa isang baha. Sa sandaling iyon, naisip ko ang taong ito ay mabuti. At ang kabutihan ay hindi laging nasa mga salita, minsan ay nasa maliliit na gawa na paulit-ulit na ginagawa. Ang aming pagmamahal ay hindi yung uri ng magkakasama sa lahat ng oras na nagpo-post ng mga larawan. Abala kami nagkikita pangunahin sa gabi o sa katapusan ng linggo. Mahilig akong kumain ng sinigang, gusto naman niyang lechon kawali. May mga gabing tamad kaming pareho, at lumapit kami sa may-ari ng pinakamalapit na karinderiya para sa mainit na lugaw, nakaupo at nakikita ang singaw na umangat habang nagkukuwento tungkol sa trabaho. Naniwalaan ko na basta't magkasundo ang dalawa, magiging ayos ang lahat. Hanggang sa isang gabing 1 linggo bago ang aming engagement, may mensahe si Arman. Parang sa weekend na ito imbitihin ang mga magulang mo para sa engagement dinner ha. Ikaw ba may dala? Nasabi ka kung magbasa niyon. Matagal na naming pinag-usapan ito. Agad akong tumawag sa kanya, paos ang boses niya. Handang-handa ka na ba? Bukas pupunta ako para samahan kita pumili ng pasalubong. Natawa ako. Kahit ano, basta maayos. Simple lang ang pamilya ko. Importante ang masaya ang dalawang panig. Si Arman ay nag-aaw-aw lang, at pagkatapos ay nagsalita ng mababa, parang may natatakot na marinig. Kahit paano, maging mahinahon ka sa pagsasalita kay nanay ha. Mahirap siyang kausapin. Bahagyang nagpigil ako. Mahirap na salita palagi ang ginagamit ni Arman kapag binabanggit ang kanyang ina. Sa tuwing tinatanong ko ng direkta, mahirap kung paano may dapat bang malaman bago ang lahat, sa kabilang dulo ay tahimik muna siya, at pagkatapos ay nagtawang awkward. Wala namang ganon, mahilig lang siyang mag-alala. Iwan mo sa akin. Ibinaba ko ang telepono at hindi mapanatag ang loob. Ang lalaking palaging nagsasabing, iwan mo sa akin, minsan ay nakakaramdam ng proteksyon. Ngunit minsan din, ang iwan mo sa akin ay katulad ng isang kurtina na tumatakip sa mga bagay na dapat sinabi mula pa sa simula. Napansin ng aking nanay na nakaupo akong malungkot,
Tinanong niya, anong nangyari anak? Ibinalita ko ng maikli. Ibinaba ng nanay ang kanyang tasa ng tsaa, mahinahon ng boses. Tingnan mo ng maigi kung paano ang pamilya ng lalaki. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay, huwag mabulag sa pagmamahal. Lumabas ang aking tatay mula sa kwarto, nakadinig ng kaunti, isang linya lamang ang sinabi niya. Ang anak ko ay hindi para basta-bastahin ng sinuman. Alam ko na nag-aalala ang tatay at nanay, ngunit hindi ko rin gustong gawing isang malabong takot ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Nagsabi lang ako sa sarili ko, kung may kahit anong bagay na hahawak sa aking dangal sa paggalang, hindi ko ito ipagpapasa. Sapagkat ang isang pagtitiis ay nagdudulot ng siyam na kaluwalhatian tama. Ngunit dapat ang tamang bagay ang pagtiisan, hindi ang maling bagay. Kinabukasan, pumunta kami ni Arman pumili ng pasalubong. Pinili ko ang isang kahon ng premium na tsaa at ilang piraso ng artisanal na tsokolate na gawa sa Batangas, may kabuluhan ng walang kahambugan. Bumili pa si Arman ng isang basket ng prutas. Para maganda ang hitsura, sabi niya. Natawa ako. Basta, huwag maging kompetisyon kung sino ang mas marangyang tahanan. Sumabay ang kanyang tawa, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na lumilihis. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Tinawagan ko ulit, isang tinig ng isang babaeng matatanda, malinaw ang bawat salita. Ikaw ba si Bianca? Ako si Aling Nora, nanay ni Arman. Agad akong nagtuwid ng likod. Opo, Aling Nora. Kumusta po kayo? Isang oo, pagkatapos ay agad siyang nagsalita. Sa engagement, huwag kang mag-alaga ng masyadong formal. Ang babaeng papasok sa pamilya ko. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tahimik at maayos. Sumagot akong may galang. Opo, hindi rin ako mahilig sa labis na karagdagan. Si Aling Nora ay nagaaw. Mabuti, ngunit ang babae ngayon maaari silang kumita ng pera pero hindi nila alam kung paano panatilihin ito. Pagkatapos ay isang katahimikan. Ikaw ay nagtatrabaho bilang project manager? Siguradong maganda ang kita. Bahagyang nataranta ako sa aming kultura. Ang direktang pagtatanong sa sweldo ng tao sa unang tawag ay hindi tradisyonal na kaaya-ayang paraan. Ngunit pinananatili ko ang aking boses ng mahinahon. Opo, sapat ang trabaho, sapat para sa aking sarili. Bahagyang natawa si Aling Nora. Mabuti. Ang babae kapag kumikita, kailangang malaman kung paano mag-impok. Kung hindi, mahihirapan siya pagdating ng araw. Hindi agad sumagot. Hayaan ko siyang magsalita at naririnig ko ang bawat salita na katulad ng tunog ng orelo sa aking ulo. Mabilis na natapos ang tawag, idinagdag niya sa dulo na magkakita sa katapusan ng linggo at ibinaba ang telepono. Tinitingnan ko ang madidilim na screen at naramdaman kong madilim din ang aking puso. Isang maikling tawag lamang ngunit sapat para maintindihan ko na ang engagement dinner na ito ay hindi lamang magagalak na pagtatagpo ng dalawang pamilya. Ito ay magiging isang pagsubok, at ang nagtatakda ng pagsubok ay hindi si Arman kundi ang kanyang ina. Nagsisipilyo si Arman sa banyo ng kanyang apartment nang ikwento ko sa kanya. Sinabi niya lang, "Ganon si nanay, huwag mo nang ilagay sa puso." Direkta kong tinanong siya, "Alam mo ba kung ano ang gusto sabihin ng iyong nanay?" Bahagya siyang nataranta, tumutulong ang tubig, naglalaho ang bula ng sabon, sumagot siya ng napakababa. "Hindi ko alam, ngunit magtiwala ka, nandito ako." Bigla akong natawa, ngunit mapait na tawa. Saan ang nandito ako? Sa tabi ko o sa likod ng kanyang nanay? Nang gabing iyon, humiga ako at narinig ang hangin na dumadaan sa bintana. Ang Maynila sa simula ng taglagas ay karaniwang malambot, ngunit para sa akin ay katulad ng isang lawa na tila tahimik ngunit may kulungang agos sa ilalim. Naalala ko ang salita ng tatay ko. Ang anak ko ay hindi para basta-bastahin ng sinuman, at nangako ako sa aking sarili na papasok ako sa engagement dinner na may buong galang ngunit may isa ring malinaw na hangganan, katulad ng isang marka sa mapa. Kahit sino ang lalampas, kahit sino, hindi ako uurong. Sapagkat ang pagmamahal ay nagpapaganda ng kahit anong bagay, ngunit yaong sadyang naguudyok ng pagkasira ng anumang maganda,
magpapaganda rin ng anumang bagay na masakit at nagtatapos ng masakit. Ang restaurant ay nakalagay sa isang kilalang kalsada sa Quezon City, hindi luxury, ngunit maayos at komportable, tamang uri para hindi mapahiya at hindi mapagmalaki. Tanghali ng linggo, sa katapusan ng Oktubre, mainit ang araw ngunit may sapat na hangin para sa kaginhawaan. Pumunta kami ng tatay at nanay, hawak ko ang kahon ng tsaa at ang tsokolate na maingat na nakabalot. Nagdala pa ang nanay ng isang garapon ng kanyang sariling gawang atsara. Yung gawa sa bahay, malinis at may pagmamahal, sabi niya. Nakasuot ako ng isang simpleng light gray na damit na hindi masyadong formal at hindi rin casual. Naalala ko ang sinabi ni Aling Nora, pumili ako ng damit na tahimik, ngunit sa katotohanan, pinili ko ito para sa sarili ko, para maramdaman kong komportable at may kumpiyansa. Lagi ko itong naniniwalaang ang paraan ng pagtingin ng tao sa iyo ay hindi ito tinutukoy ng damit mo, tinutukoy ito ng kanilang puso. Pumasok ang tatay ko ng nauna. Tuwid ang balikat, malinis ang sapatos. Ang nanay ko ay naglalakad sa tabi niya, bahagyang mahigpit ang mukha sa pag-aalala ngunit napanatili ang ngiti. Tinitingnan ko sila at sa puso ko ay tahimik na sinabi, ngayon, hindi lang ako ang nakikipagtagpo sa pamilya ng lalaki, dala ko rin ang dangal ng aking buong pamilya. Sa loob ng pribadong silid, sa ikalawang palapag. Nang buksan ng waiter ang pintuan, nakita ko na nakaupang handa na ang pamilya ni Arman. Si Mang Danilo, tatay ni Arman, ay nakaupo sa loob, manipis ang katawan, nakalagay ng maayos ang dalawang kamay sa mesa. Si Aling Nora ay nakaupo na, nakaharap sa pintuan, parang ang posisyon niya ay likas na doon para mapanood kung sino ang unang papasok at kung sino ang kasunod. Si Arman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina at ang upuan sa tabi ni Mang Danilo ay bakante. Si Aling Nora ay tumayo. Ang ngiti niya ay hindi eksaktong malamig ngunit hindi rin mainit. Dumating na kayo. Maupo na kayo. Ngumiti ang nanay ko. Opo. Nauna kami kaunti para sa kaayusan. Yumukod ang tatay ko at nakipagkamay kay Mang Danilo. Magandang araw po. Agad tumayo si Mang Danilo para makipagkamay. Ang boses ay maamo. Opo, maupo na kayo. Ang kaaamuan ni Mang Danilo, ito ay uri ng taong hindi gusto ng alitan. Sa tingin ko, ay katulad siya ng isang anino na nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Hindi ko kaagad huhusgahan ngunit napansin ko. Tumayo si Arman para ilipat ang upuan para sa akin. Tumingin siya sa akin, may bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata. Bahagya akong yumukod para bigyan ng lakas ang loob niya. Sa puso ko ay may kaunti pang pag-asa. Kahit anuman ang katangian ng kanyang ina, hindi pa naman siya nakalimot ng mabuting asal. Kinuha ng waiter ang menu, agad itong kinuha ni Aling Nora at nagsimulang mag-order na katulad ng pinamamahalaan niya ang isang pulong. Manok na hukay-hukay, lumpiang hubad, bulalo, inihaw na liempo at dinuguan para sa pampagana. Lumingon siya sa tatay at nanay ko, ngunit ito ay isang pagpapaalam lamang, hindi isang tanong. Kumain kayo ng lahat ng ito ng maayos? Mahinahon sumagot ang nanay ko. Opo. Kahit ano, basta masarap ang luto. Yumukod ang tatay ko. Habang ini-order ni Aling Nora, napansin ko na hindi niya tinanong kung ano ang gusto ko. Hindi niya tinanong si Arman, nag-order siya ayon sa kanyang kagustuhan. Ang maliit na karapatang pumili ngunit nagsasabi ito ng maraming bagay tungkol sa ugali ng pamumuno. Naalala ko ang kasabihan ng tintuan na pagkain ay nagpapakita ng kaugalian ng tahanan. May mga pamilyang ang mesa ay lugar ng pagbabahagi. May mga pamilyang ang mesa ay lugar ng pagpapakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ng karapatang magpasya. Sinimulan ni Aling Nora ang bahagi ng pagsusuri sa pamamagitan ng tanong na tila walang katuturan. Bianca, ang pagiging project manager ay abala siguro? Sumagot akong may galang. Opo, maraming bagay na pinamamahalaan ngunit sanay na ako. Mabuti na marunong kang makiharap sa hirap. Ngunit ang mga babae ngayon kumikita ngunit namumuhay ayon sa sariling kagustuhan. Narinig ko ang salitang sariling kagustuhan, parang isang karayom na mahinahong humapos sa balat. Ngumiti pa rin ako at hindi sumagot. Tinitingnan ako ng tatay ko ng direkta, ngunit tahimik pa rin siya.
Ang nanay ko ay may kamay sa kanyang tasa ng tubig, ang mga daliri ay bahagyang nanigas. Nagpatuloy si Aling Nora. Nagtrabaho ako sa gobyerno, ng buong buhay nakita ko ang marami, ang mga babaeng kumikita pero hindi marunong mag-impok. Kalaunan ay nahihirapan sila, hindi pa rin agad sumagot. Hayaan ko siyang magsalita at narinig ko ang bawat salita na katulad ng tunog ng orelo na kumukuha ng aking pansin. Natapos ang tawag ng mabilis nagsabi siya na magkikita sa katapusan ng linggo at ibinaba. Sa aking isipan, naiintindihan ko na ito ay hindi lamang isang pagtatanong, ito ay isang uri ng pagsukat tinitingnan kung gaano kalakas ang aking hangganan. Opo, may plano rin akong ginagawa, mahinahon kong sagot, hindi rin ako nagbabanta. Bahagyang yumukod si Aling Nora katulad ng nagsukat ng isang numero. Hindi nagbabanta mabuti, ngunit may mga bagay na kailangang hawakan ng matatanda para maging ligtas. Narinig ko ang salitang, hawakan ng matatanda, at sa puso ko ay may tibok. Hawakan ng matatanda, katulad ng panawagan sa tawag niya sa akin ng dati. Sa katotohanan ay katulad ng isang pintuan na pinagkandaduhan mula sa labas. Nagsalita ako ng mahinahon. Opo, Aling Nora, naiintindihan ko ang inyong pag-aalaga, ngunit ang pera ng mag-asawa pagdating ng araw, sa palagay ko, ay dapat pagkasunduan ng dalawang panig. Isang tahimik muli. Pagkatapos ay ngumiti si Aling Nora ng bahagya. Maganda ang sinabi mo. Kung magsalita ka ng naiiba ay hindi mabuti. Maganda ang sinabi mo. Ibig sabihin ay kung magsalita ka ng iba ay hindi ka tanggap-tanggap. Nagsisimula ko nang makita ang mga patakaran ng kanyang laro, ngunit napanatili ko ang katahimikan. Hindi ko gustong mahirapan ang aking tatay at nanay. Sa engagement, laging may pagsubok ng ugali, at kung magagalit ako ngayon, magbibigay ako ng dahilan para sabihin ng pamilya ni Arman na bastos ang pamilya ng babae. Hindi ko sila bibigyan ng ganong dahilan. Dumating ang mga pagkain. Ang manok na hukay-hukay ay mabango, ang lumpia ay gintong-ginto, ang bulalo ay mainit at umaalingaw-ngaw. Sa normal na panahon ay talagang mahilig akong kumain, ngunit ngayon ay kumakain ako na katulad ng isang gawain. Kinukuha ko para sa nanay ko habang pinanonood ko ang lahat. Halos hindi nagsalita si Arman, paminsan-minsan ay sumasabay sa tawang may kasama ang kanyang ina o sumasagot ng isa o dalawang maikling salita nang tinanong ng aking tatay at nanay tungkol sa kanyang trabaho. Tinanong ko siya, may bagong proyekto ka ba? Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa kanyang ina mabilis na sumagot. Oo, karaniwan na. Malinaw na nakita ko. Sa tuwing gustong magsalita ng mahaba si Arman, ang kanyang mga mata ay sumusulpot kay Aling Nora na katulad ng isang kampana sa kanyang ulo na nagpapaalaala marami kang sinasabi. Mali iyon. Si Mang Danilo ay nagsisikap na panatilihing mainit ang pakikipag-ugnayan. Tinanong niya ang aking tatay tungkol sa panahon nito, nang nagtuturo pa siya, tinanong ang aking nanay tungkol sa lumang apartment. Nagkukuwento ng ilang bagay, ngunit sa tuwing gustong matawa ng malaki si Mang Danilo, piniputol ito ni Aling Nora sa pamamagitan ng isang pangungusap na nagpapalamig ng ambyente. Nang lumabas ang inihaw na liempo, bigla na lamang bumukas ang pintuan, isang kabataang lalaki ang pumasok, matangkad, suot ang simpleng polo shirt. Yumukod siya ng may respeto. Mabuting hapon po sa magulang ninyo, mabuting hapon po sa mga tito at tita. Bahagyang nagulat ang tatay at nanay ko, pagkatapos ay ngumiti silang tumugon. Inaakala ko agad na ito ay si Aldrin de los Reyes, kapatid na lalaki ni Arman. Pinili ni Aldrin ang upuan sa tabi ni Mang Danilo. Bago maupo, yumukod siya ng bahagya sa aking direksyon, Ate Bianca. Ang pagtawag na iyon hindi ito eklabo, ito ay natural na paggalang. Hindi masyadong nagsalita si Aldrin, mabagal ang pagkain niya, paminsan-minsan ay nagkukuha para kay Mang Danilo, nagtatanong sa tatay at nanay ko ng mga pangungusap na sapat lang para sa pakikipagkomunikasyon. Ngunit napansin ko na matalinong nagmamasid si Aldrin, lalo na sa tuwing magtataas ng mahirap na tanong si Aling Nora. Yuyukod si Aldrin ng kaunti, katulad ng isang taong tumatimbang ng sitwasyon. May sandali na tinanong ako ni Aling Nora, ikaw ay nagtatrabaho sa dayuhang kumpanya, siguradong maganda ang sahod.
Ngunit ang babae na kumikita ay madalas na nagpapalaki ng kanyang sariling kagustuhan. Ibinaba ko ang aking chopstick, ngumiti pa rin ako. Opo, may plano rin ako sa pagbubuwis. Hindi ako nagwawaldas. Bahagyang yumukod si Aling Nora. Ang plano ay mabuti, ngunit may mga bagay na mas mabuting hawakan ng matatanda para maging sigurado. Narinig ko ang pangungusap na iyon at huminto ang tibok ng aking puso ng isang beses, ngunit napanatili ko ang calm. Hawakan ng matatanda. Katulad ng nabanggit sa tawag niya, ngunit ngayon ay mas direkta, mas harapan. Biglang napagtanto ko na inihanda niya ang araw na ito. Ang hapunan ay anyo lamang, ang tunay niyang kailangan ay ilagay ako sa posisyon kung saan kailangan kong sumunod sa kanya. Tinitingnan ako ng nanay ko, ang mga matang tanong ng tahimik. Okay ka ba, anak? Bahagya akong yumukod. Napansin ng tatay ko, nakita ko ang kanyang panga na naging matigas. Nang sandaling iyon, biglang lumingon si Aldrin sa aking direksyon, isang maikling tingin, pagkatapos ay agad na yumukod para kumuha ng pagkain. Ang tingin na iyon ay hindi pag-usisa, katulad ito ng isang mensaheng walang tunog. Mag-ingat ka, ate. Lumipas ang hapunan sa kakaibang kapaligiran. Hindi ito naging tense na magagalit sila sa isa't isa, ngunit hindi rin ito mainit na masayang pagtatagpo. Katulad ito ng isang laro ng chess kung saan ang isa ay naglagay ng lahat ng piraso at ang isa ay iniisip pa lamang na pumunta siya para sa handaan. Nang may waiter na nagdala ng mainit na tsaa, ibinaba ni Aling Nora ang kanyang tasa ng banayad, ngunit ang tunog ng tasa sa plato ay tumunog na katulad ng martilyo. Tumingin siya sa aking tatay at nanay, una, pagkatapos ay diretso sa aking mga mata. Mabagal ang kanyang boses, malinaw, katulad ng nagbabasa ng isang dokumento na matagal na niyang inihanda sa kanyang isipan. Naunawaan ko na ang sasabihin niya ngayon ay ang pangunahing ulam. Itinuwid ko ang aking likod, inilagay ang aking mga kamay sa aking hita para itago ang katotohanang ang aking mga palad ay bahagyang malamig. Sa isipan ko ay lumabas ang sinabi ng nanay. Isang araw at isang lugar ay may natutunan kang isang bagay. Ngayon ay natatakot akong matuto ng isang napakamahalagang aral. Si Arman sa aking tabi ay bahagyang namagos ang balikat. Si Aldrin ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mapayapa. Umangat ang singaw ng tsaa, manipis na ulap na lumilipad pataas. At naintindihan ko na ang singaw ay hindi lamang nagmumula sa mainit na tubig, kundi mula sa isang bagyo na malapit na bumagsak sa gitna ng engagement dinner. Lumabas ang waiter at isinara ang pintuan ng pribadong silid. Ang ingay mula sa pasilyo ay parang nabawas. Sa mesa, ang tsaa nakakaluto pa lamang ay umangat ang singaw, gintong-gintong. Kinuha ko ang tasa at ininom ng isang malaking higop para panatilihin ang aking ritmo. Sabi nila, mabuti ang tsaa dahil sa tubig, mabuti ang tao dahil sa ugali. Ngunit alam ko na ngayon ay hindi sinasukat ng sinuman ang aking ugali sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano ako mag-iatas ng tsaa o kumain ng pagkain. Sinusukat nila ito sa ibang bagay. Ibinaba ni Aling Nora ang kanyang tasa, mahinahon, ngunit ang tunog ay katulad ng isang panghuling pahayag. Tumingin siya sa aking tatay at nanay, pagkatapos ay direkta sa akin. Mabagal ang kanyang boses, malinaw, katulad ng nagbabasa ng isang dokumento na matagal na niyang inihanda. Ngayon na nagkita na tayong lahat ng maayos, may gusto akong sabihin ng tuwiran para hindi na tayo magulo sa hinaharap. Isang linya lamang at naramdaman ko na lumamig ang aking likod. Ang sabihin ng tuwiran ni Aling Nora ay hindi tiwaling katapatan, ito ay tiwaling batas. Tuwid ang upo ng tatay ko, walang pagbabago ng ekspresyon. Ang nanay ko ay bahagyang yumukod, ang dalawang kamay ay mahinahon, ngunit ang mga daliri ay bahagyang nanigas. Si Mang Danilo ay bahagyang lumingon sa tatay ko, katulad ng gustong humingi ng paumanhin ng mauna. Ngunit hindi siya nagsalita. Si Arman sa aking tabi ay biglang bahagyang inubo, isang reflex para maiwasan ang kirot. Nagpatuloy si Aling Nora, mabagal at mahinahon. Bianca, nagtatrabaho ka sa dayuhang kumpanya at natanggap ko na maganda ang iyong kita.
Ang mga babae ngayon ay magaling kumita, ngunit marami ang hindi marunong mag-impok, nagbibili ng ganito, nagbibili ng ganoon, at pagdating ng panahon ng pag-aasawa at pag-aanak ay nagreklamo ng kahirapan. Pininanatili ko ang aking ngiti at sumagot ng may galang. Opo, may plano rin akong ginagawa sa pagbubuwis, hindi ako walang ingat. Yumukod si Aling Nora na katulad ng nagsukat ng isang resulta. Hindi walang ingat mabuti. Ngunit ang pagiging mabuti ay nangangailangan ng patunay, hindi lamang salita. Ang matatanda sa loob ng bahay ang may mas malinaw na pagtingin. Narinig ko ang pariralang iyon at sa aking puso ay may isang bagay na kumulo. Dahan-dahan akong tumingin kay Arman, umaasang magsasalita siya ng isang salita, kahit isang linya lamang. Nanay, usap-usapan na lang namin ito. Ngunit si Arman ay nakayuko, tinitingnan ang kanyang tasa ng tsaa, ang mukha ay tila nagluluhod, ang dalawang kamay ay nahigpit, ngunit tahimik pa rin. Lumingon si Aling Nora kay Arman, katulad ng naghahanap ng isang kasosyo sa kanyang argumento. Arman, tingnan mo ang iyong nobya, sinabihan ko siya ng maraming beses na, ang babae na hindi marunong mag-impok, paano niya maalagaan ang tahanan. Si Arman ay mahinahon na lumunok nagsalita ng napakababa na parabang may ibang nasa harap lamang. Nanay, ang pera ay maaayos na. Isang pangungusap lamang ngunit para sa Aling Nora, katulad ito ng dagdag na gatong, maayos na. Anong maayos? Hindi mo alam kung paano kayang hawakan ang pera ng babae na ito ng maayos. Pagkatapos ay lumingon siya sa aking tatay at nanay, ang boses ay naging formal. Alam naman kayo, bilang mga magulang, ang inyong anak ay kumikita ngunit ang pera ng babae ay kailangang may sumasakop para maging ligtas. Sa ganun ay mabubuhay sila ng maayos. Tinitingnan ng aking nanay ako, ang mga mata ay tanong ng banayad. Anak, okay ka ba? Bahagya akong yumukod. Ang tatay ko naman ay tahimik, ngunit napansin ko na ang kanyang panga ay naging matibay. Nagpatuloy si Aling Nora, ang boses ay mahinahon ngunit matibay. Binasimula sa susunod na buwan, ipadala mo ang 70% ng iyong sweldo sa akin para panatilihin ko ito para sa inyo. Pag-iimpok ko ito sa bangko, sa aking pangalan, at pagdating ng panahon na kailangan ng pambili ng bahay o iba pa ibibigay ko. Ang atmosphere ay parang pinindot pababa. Malinaw kong narinig ang tibok ng aking puso, ngunit ang aking mukha ay napanatili pa rin. Isang mabagal na hininga ang nanay ko, isang napakababang hinga, ngunit sapat para malaman ko na nagsisikap siyang hawakan ang kanyang sarili. Ang tatay ko ay tahimik pa rin, ngunit ang kanyang kamay sa kanyang hita ay nanigas. Nagpatuloy pa si Aling Nora, katulad ng nagpapahayag ng isang malinaw na kondisyon. Hindi ko gagastusin ang kahit isang piso. Ilalagay ko sa time deposit sa aking pangalan, pagkatapos ay ibabayad ko sa inyo pagdating ng tamang panahon. Ang pera sa kamay ng mga bagong mag-asawa ay madaling maubos ngayon ito, bukas iyon at walang matitira. Biglang may bagay na kumabit ng masakit sa salitang, sa aking pangalan. Mag-iingat para sa hinaharap, ngunit ang pangalan ng nagtatayo ay ibang tao. Katulad ng isang pintuan na pinagkandaduhan mula sa labas. Nagsikap pa rin akong maging malambot ang boses. Opo, Aling Nora, naiintindihan ko ang inyong pag-aalaga. Ngunit ang pera ng mag-asawa sa palagay ko ay dapat na mapag-usapan ng dalawang panig. Ibinaba ni Aling Nora ang kanyang tasa, isang tunog ng tasa sa plato na tumunog na mas malakas kaysa sa aircon. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay matalas, ngunit napanatiling may galang. Hindi pa siya pumasok sa aming bahay at nagsasalita na ng dalawang panig. Ang pamilya namin ay may kaugalian, ang manugang na papasok dito ay sumusunod sa kaugalian namin. Napaantig ako ngunit hindi pa rin lumayo ang aking ngiti. Sa aking isipan ay isang malinaw na tinig ang lumalabas. Hindi ko gusto na mahirapan ang aking tatay at nanay. Sa engagement, ang pagtatagpo ng dalawang pamilya ay palaging may pagsubok ng ugali. Kung magagalit ako ngayon, magbibigay ako ng dahilan para sabihin ng pamilya ni Arman na walang disiplina ang pamilya ng babae. Hindi ko sila bibigyan ng ganong dahilan. Lumipas ang mga pagkain, mabango ang manok na hukay-hukay.
gintong-ginto ang lumpia, mainit at umaalingaw-ngaw ang bulalo. Sa normal na panahon, talagang masayang kumain ako, ngunit ngayon ay kumakain ako na parang isang gawain. Kinukuha ko para sa nanay ko habang pinanonood ko. Tinanong ko si Arman, "May bagong proyekto ka ba?" Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kanyang ina, mabilis na sumagot, "Oo, karaniwan na." Malinaw na nakita ko, sa tuwing gustong magsalita ng mahaba si Arman, ang kanyang mga mata ay sumusulpot kay Aling Nora na katulad ng isang babala sa loob ng kanyang ulo. Si Mang Danilo ay nagsisikap na panatilihing mainit ang pakikipag-ugnayan. Tinanong ang tatay ko tungkol sa panahon niya ng pagtuturo. Tinanong ang nanay ko tungkol sa aming lumang apartment. Nagkukuwento ng ilang maliliit na bagay, ngunit sa tuwing gustong matawa ng malakas si Mang Danilo, piniputol ito ni Aling Nora sa pamamagitan ng isang pangungusap na nagpapalamig ng ambyente. Habang ibinababa ko ang aking chopstick at pinanonood ang mesa, biglang napagtanto ko, ang hapunan na ito ay hindi lamang isang pulong ng dalawang pamilya. Ito ay isang laro ng chess, kung saan ang isang panig ay naglagay na ng lahat ng piraso at ang kabilang panig ay naniniwala pa rin na ito ay isang handaan. Sa susunod na pagkakataon na may puwang uminom si Aling Nora ng kaunting tsaa at pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na nagpapakita ng tunay niyang kalagayan. "Aldrin, ikaw nakita mo na, hindi ba? Ang mga babae ngayon ay kumikita ngunit hindi alam kung paano hawakan ang pera." Ngumiti ng bahagya si Aldrin habang hawak ang kanyang tasa. "Opo, ang paghawak ay mahalaga. Ngunit kung paano ito hawakan para maging kasya siya ng dalawang panig, mahalaga rin iyon." Bahagyang kumunot ang kilay ni Aling Nora. "Ikaw ba ay nagdadayo ng iyong nanay?" Agad na ibinaba ng boses niya si Aldrin, mahinahon pa rin. "Hindi po. Nag-iisip lang po ako na ang magkasundong parehong panig ay mas nagtatatagal." Pagtingin ni Aling Nora kay Aldrin, katulad ng tinitingnan ang isang taong nagsalita nang hindi naghingi ng pahintulot. Pagkatapos ay bumalik siya sa pagkain walang tuginan. Inalis ni Aldrin ang kanyang tingin kay Aling Nora sa isang sandali, pagkatapos ay yumukod para kumuha ng pagkain para kay Mang Danilo. Napansin ng aking nanay ang gawi ni Aldrin at bahagyang naging maluwag. Naintindihan ko naghahanap si Aldrin ng mga ligtas na paksagalang, pagtuturo, mabuting pamumuhay. Mga bagay na kung sasalungatin mo ay ikaw na ang magiging walang utang na loob. Tama ang kanyang pinili. Tahimik na tumingin si Aling Nora kay Aldrin ng ilang beses, parang tinitingnan ang isang taong nagsasalita ng walang pahintulot mula sa kanya. Si Aldrin ay nakaalam ng ito, ngunit patuloy pa rin siyang nagsasalita, maingat lamang, hindi direktang salungatan. Pagkatapos ay nagdala ng bagong mainit na tsaa ang waiter. Agad tumayo si Aldrin upang tanggapin ito, may magandang asal na humingi. "Hayaan ninyo akong ibuhos ang tsaa." Ibinuhos niya una para sa aking tatay at nanay, pagkatapos ay para kay Mang Danilo at Aling Nora, at sa huli ay para kay Arman. Ang pagkakasunod-sunod na iyon katulad ng isang mahinahong paalala. Ngayon ay pagtatagpo ng dalawang pamilya. Ang pamilya ng babae ay mga bisita na dapat igalang. Nang nakita ni Arman na ang kapatid niya ay nagbuhos ng tsaa, bahagyang lumuwag ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip, ngunit naintindihan ko ang pakiramdam na iyon. Sa isang tahanan kung saan kailangan mong palaging manood ng ekspresyon ng isang tao, ang simpleng pagtayo ng sinuman sa tabi mo ay sapat na para huminga ng mas madali. Nagbuhos ng tsaa si Aldrin, at pagkatapos ay umupo, hindi nagpatuloy na kumuha ng atensyon. Lumingon siya sa akin at nagtanong ng isang normal na tanong, katulad ng nagbibigay ng isang lugar para mahinga sa gitna ng dahan-dahang pumipigsa na hangin. "Ate Bianca, sa project management, siguradong marami kang mapaghalong sitwasyon." Sumagot akong sapat. "Meron din po, ngunit sanay na. Mahirap man, may prinsipyo na sinusunod." Yumukod si Aldrin. "Ang prinsipyo ay mabuti, kung hindi, madaling malito." Narinig ko ang salitang malito at naramdaman ko na parang may sinasabi siya ng ibang bagay.
Ngunit si Aldrin ay hindi tumingin sa akin nang matagal sumulpot ang kanyang mga mata sa direksyon ni Aling Nora ng isang sandali pagkatapos ay yumukod ulit para tingnan ang kanyang tasa ng tsaa. Ang paraan ng pag-iwas niya sa direktang tingin na intindihan ko na gustong tumulong si Aldrin ngunit alam niya rin ang limitasyon ng kanyang kaligtasan sa loob ng tahanan. Kung tutulong siya ng masyadong direkta, magagamit ito ni Aling Nora bilang dahilan para kumilos si Aling Nora ng mas maigting. Nagkuwento si Aldrin ng isang maikling kwento tungkol sa isang araw na naligo siya sa ulan nang walang payong malapit sa Maynila Bay. Nakatagpo ng isang matandang nagbebenta ng mais. Nagsabi na ang simula ng Nobyembre ng walang mais ay katulad ng Pasko ng walang puto bumbong. Hindi masyadong nakatawa ngunit sapat para mapaginhawa ang lahat, sapat para ilayo ang pakikipag-usap mula sa singsing na nagsisimulang maging masyadong mahigpit. Tumingin ako kay Aldrin at biglang naging malambot ang aking puso ng kaunti. Sa gitna ng maraming tao, ang taong marunong magpalamig ng init ay isang kayamanan. Hindi siya humatol sa pangalan ko, kundi pinanatili ang aking tatay at nanay na hindi mawala sa pakikipag-usap, pinanatili ang pulong mula sa pagiging isang away mula sa simula pa lamang. Ngunit habang malambot, lalo ko ring nararamdaman ang nakapundar na bagyo. Si Aling Nora ay nagsalita ng kaunti, ngunit ang mga mata niya ay nagmamasid ng higit pa. Si Arman naman ay lalo pang tahimik, katulad ng takot na buksan ang bibig ay magiging mali ang ritmo ng kanyang ina. May sandali na tinanong ako ni Aling Nora, iyang ka ang mga kabataang babae ngayon, kumikita ng malaki ngunit basta may sahod ay walang takot gumastos. Ibinaba ko ang aking chopstick, ngumiti pa rin. Opo, may plano rin akong ginagawa. Walang aksaya, maganda iyan. Ngunit ang ilang bagay ay mas mabuting hawakan ng mga matatanda para maging ligtas. Sa pagkakataong iyon, isang kaunting tibok ng aking puso. Hawakan ng matatanda, katulad ng binanggit niya sa tawag, ngunit ngayon ay mas direkta, mas harapan. Napagtanto ko na inihanda niya ang araw na ito. Ang hapunan ay anyo lamang, ang tunay niyang kailangan ay ilagay ako sa posisyon na kailangan kong sumunod sa kanya. Ang aking nanay ay tinitingnan ako katulad ng anak, okay ka ba? Ang tatay ko naman ay tahimik, ngunit naintindihan ko ang pagkakaiba ng kanyang katahimikan. Hindi ito pagpapahinga, ito ay pagpipigil. Si Aldrin, ng sandaling iyon, mabilis na lumingon sa akin pagkatapos ay yumukod para kumuha ng pagkain. Hindi iyon pag-usisa, katulad ito ng isang mensaheng walang tunog. Ingat ka, ate. Lumipas ang hapunan sa kakaibang kapaligiran. Hindi naging mainit na masayang pagtatagpo, hindi rin naging mainit na labanan. Katulad ito ng isang chess game kung saan ang isang panig ay naglagay na ng lahat ng piraso at ang kabilang panig ay inaakala pa ring dumating sila para sa handaan. Nang may waiter na nagdala ng mainit na tsaa, ibinaba ni Aling Nora ang kanyang tasa ng banayad. Ang tunog ng tasa sa plato tumunog na katulad ng isang panghuling pahayag. Tumingin siya sa aking tatay at nanay una, pagkatapos ay sa akin, at ang kanyang boses ay mabagal at malinaw. Alam ko na ang gustong sabihin niya ngayon, ang pangunahing ulam. Itinuwid ko ang aking likod, inilagay ang aking mga kamay sa aking hita para itago ang katotohanang ang aking mga palad ay bahagyang malamig. Sa aking isipan ay isang kasabihan, ang mga salita na sinabi na ay hindi na maaaring bawiin. Ngayon ay natatakot akong matuto ng isang napakamahal na aral. Si Arman sa aking tabi ang balikat ay nagbagsak ng bahagya. Si Aldrin naman ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na mapayapa. Umangat ang singaw ng tsaa, manipis na ulap na lumulipad pataas. At naintindihan ko na ang singaw ay hindi lamang nagmumula sa mainit na tubig, kundi mula sa isang bagyo na malapit na bumagsak sa gitna ng engagement dinner. Nagsalita si Aling Nora. Isang pangungusap na malinaw at matigas, katulad ng nagbabasa ng isang formal na dokumento. Ngayon na nagkita na tayong lahat ng maayos, sabihin ko ng tuwiran. Bianca, simula sa susunod na buwan,
ipadala mo ang 70% ng iyong sweldo sa akin para panatilihin ko ito para sa inyo. Ilalagay ko sa time deposit sa aking pangalan at pagdating ng tamang panahon, ibabayad ko sa inyo. Ang hangin sa silid ay parang pinindot pababa. Malinaw kong narinig ang tibok ng aking puso, ngunit ang aking mukha ay napanatili. Isang mahinahong hininga ang nanay ko, isang napakababang hininga, ngunit sapat para malaman ko na nagsisikap siyang hawakan ang kanyang sarili. Ang tatay ko ay tahimik pa rin, ngunit ang kanyang kamay sa kanyang hita ay nanigas. Nagpatuloy si Aling Nora, ngunit ang boses ay nagpanatili ng katahimikan. Hindi ko gagastusin ang kahit isang piso. Ilalagay ko sa time deposit at pagkatapos ay ibabayad ko sa inyo kapag kailangan. Ang pera sa kamay ng mga bagong mag-asawa ay madaling maubos ngayon ito, bukas iyon at walang matitira. Biglang may nagsakit sa salitang, sa aking pangalan. Mag-aalaga para sa hinaharap, ngunit ang pangalan ng nagtatayo ay ibang tao, katulad ng isang pintuan na pinagkandaduhan mula sa labas. Nagsikap pa rin akong mapanatili ang malambot na boses. Opo, Aling Nora, naiintindihan ko ang inyong pag-aalaga, ngunit ang pera ng mag-asawa, naiisip ko, ay dapat mapag-usapan ng dalawang panig. Ibinaba ni Aling Nora ang kanyang tasa, nang muli isang tunog ng tasa sa plato na mas malakas. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay matalas, ngunit napanatiling may galang. Hindi ka pa pumapasok sa aming bahay, nagsasalita ka na ng dalawang panig. Ang pamilya namin ay may kaugalian ng manugang, na papasok dito ay sumusunod sa aming kaugalian. Tinanong ko siya nang may magandang asal, sapagkat bilang isang project manager, kinasusuklaman ko ang hindi malinaw na mga bagay. Opo, Aling Nora, paano ninyo gustong maging sigurado? Ang tanong ko ay hindi isang hamong labanan, gusto ko lamang na maging malinaw ang lahat, hindi magulo. Isang ngiti ni Aling Nora, ngunit ang ngiti ay hindi mainit. Pagkatapos ay, simula bukas, 70% ng sweldo mo, isa propiedad sa akin. Hindi ko ito gagamitin, ilalagay ko sa time deposit. Ang katahimikan na bumaba pagkatapos ay katulad ng isang higit na mabigat na bagay na inilagay sa hangin. Ang nanay ko ay huminga, nang mabagal isang mahinang buntong hininga. Ang tatay ko ay tuwid pa rin ang upo, walang pagbabago ng mukha, ngunit nakita ko ang mga ugat ng kanyang kamay na lumitaw. Ang tatay ni Arman, si Mang Danilo, ay lumingon sa kanyang asawa, at pagkatapos ay sa tatay ko, katulad ng gustong humingi ng paumanhin ng mauna, ngunit hindi siya nagsalita. Si Arman sa aking tabi ay biglang nagsabing napakababa, katulad ng nagsasalita lamang para mayroon. Nanay, pag-usapan na lamang natin ito. Isang pangungusap, at para kay Aling Nora, ito ay katulad ng dagdag na gatong sa apoy. Pag-usapan? Ano ang pag-uusapan pa? Basta't matanggap mo ang aking kondisyon, tayo ay magpatuloy, kung hindi mas mabuting dito na itigil. Ang salitang itigil ay bumagsak sa mesa, katulad ng isang martilyo. Namutla ang nanay ko, ang mga mata ay naging mapula agad. Narinig ko ang mabagal na paghinga ng nanay ko, nagsisikap siyang lunukin ang kanyang luha. Biglang naintindihan ni Arman, biglang naintindihan niya, ngunit ang kanyang likod ay naging pababa pa. Katulad ng inaasahan, siyang hindi pumili ng sarili niyang pagpili. Si Aldrin naman sa kabilang panig ay bahagyang gumalaw, nang bahagya ang boses niya ay napakababa, ngunit maririnig. Nanay, ang pera ay mas mabuting pag-usapan ng dalawa na magpapakasal, ngayon ay pagtatagpo ng dalawang pamilya. Tinitigan siya ni Aling Nora, katulad ng kutsilyo na naglihis. Aldrin, tumigil ka. Isang salita, at agad na natahimik si Aldrin. Yumukod siya, ngunit nakita ko na ang tenga niya ay namula sa galit. Nagsikap siyang tulungan, ngunit hindi siya pinahintulutan. Naupo akong tahimik sa loob ng ilang segundo. Sa aking isipan ay hindi na 70% ng sweldo ang usapin. Ang usapin ay tungkol sa dangal na nilalagyan ng timbangan, tungkol sa pagtatangka na ilagay ako sa posisyon ng pagsunod kaagad bago pa man tayo pumunta sa araw ng kasalan sa harap ng aking tatay at nanay. Naramdaman ko nang malinaw ang aking tatay ay nagsisikap na pigilan ang kanyang sarili. Ang nanay ko ay nagsisikap na ipanatili ang dignidad, at naintindihan ko. Kung magsalita ako ng hindi maingat, ang mesa
na ito ay magiging lugar kung saan maaapektuhan ng mga salita ang karangalan ng aking tatay at nanay. Hindi ko sila papayagan. Tumingin ako kay Arman, tahimik pa rin siya. Ang katahimikang iyon, hindi ito neutral, ito ay pagpili ng panig. Si Aldrin sa kabilang panig ay nakayuko, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang suporta na nakapinid dahil sa kalagayan. Ibinaba ni Aling Nora ang kanyang tasa, isang panghuling pahayag ang kanyang boses. Mag-isip ka, sinabi ko ng malinaw. Kung sumasang-ayon ka, itutuloy natin. Kung hindi, mas mabuting itigil na. Ang pangungusap na itigil ay narinig ko ng muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Natanaw ko lamang ng malinaw ang katotohanan. Ang kailangan ni Aling Nora ay hindi isang kasalan para sa kanyang anak. Ang kailangan niya ay isang tao na papasok sa kanyang kaugalian para mapatuloy niyang hawakan ang kapangyarihan. Lumingon ako kay Arman. Nang panghuling beses, hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang likod ay nakaliko pababa, katulad ng inaasahan akong hindi pumili ng sarili para hindi na siya mapagpilian. At nang sandaling iyon, naunawaan ko ang isang mapait na katotohanan. Kung magpapatuloy akong magtiis, ngayon magtitiis ako habang buhay. Magtitiis hanggang sa wala na akong natitirang sarili para pangalagaan. Itinuwid ko ang aking likod. Inilagay ang aking mga kamay sa aking mesa, hindi nanginginig. Ang aking boses ay malambot pa rin ngunit malinaw. Opo, Aling Nora, narinig ko na ang inyong sinabi. Sandaling tumigil para maintindihan ng lahat na hindi ako nag-aalala, hindi nagmamakaawa. Sa aking puso, isang kasabihan ang lumalabas, ang taong walang laban ay walang matatakot. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa susunod, ngunit isang bagay ang alam ko ng matikas. Hindi ko hahayaang mainsya ako katulad ng isang kalakal sa aking sariling engagement dinner. Nagsalita ako ng patuloy, ang boses ay balanse sa bawat salita. Sumasang-ayon po ako sa inyong mungkahi, ngunit nais ko ring magbigay ng ilang kondisyon para maging patas sa dalawang panig, sapagkat ang pag-aasawa ay pagpapalakas ng dalawang tao ng magkasama. Agad na kumunot ang kilay ni Aling Nora, ang hangin sa silid ay parang bumulok ng kaunti. Lumingon si Arman sa akin, isang bahagyang nagliwanag na tingin, nag-aakala siyang magiging mahinahon ang lahat. Nilingon ko siya at sa aking puso ay may mapait na iniisip, ang taong hindi pa kasal ay umaasang pahintulutan na ang kanyang katipan, ang gayong pag-asam. Pagdating niya sa pag-aasawa ay magiging gaano katagal ang panahon ng pagsunod. Muling tumingin ako kay Aling Nora at ngumiti ng may galang. Unang kondisyon, kung ipapadala ko ang 70% ng aking sweldo sa inyo para panatilihin si Arman, ay ipadala rin ang 70% ng kanyang sweldo sa aking mga magulang para panatilihin din nila. Ang aking mga magulang ay mga guro, maayos ang kanilang paggawa ng talaan, ang dalawang pamilya ay parehong mag-aalaga, parehong mabuti. Iyon ang tunay na pagkakapantay-pantay. Bago pa man matapos ang aking pangungusap, namutla ang tatay ko, nagulat sa pagkakataon, ngunit hindi pumalaban. Ang nanay ko ay malawak ang mga mata, gulat. Si Mang Danilo naman ay tumingin sa mesa, na tila narinig niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, na may taong magsasabi sa harap ng kanyang asawa. Si Arman ay namutla, si Aling Nora naman, ang mukha niya ay nagbago mula sa tagumpay ng ngiti patungong kakaibang posisyon, ngunit ang taong may hawak na tuntunin ay nag-iwas sa sarili sa napilit na ibigay ng tuntunin. Nagtanong si Aling Nora ng matibay, ngunit napanatiling may galang. Ano ang ibig mong sabihin? Ikukumpara mo ang iyong mga magulang sa amin? Malambot pa rin ang aking boses. Hindi po. Nag-iisip lamang ako na kung ang layunin ay paghawak para sa hinaharap, kahit sino ang humawak ay parehong hawak, basta malinaw. Kung ako lamang ang magpapadala, ang iba ay makakaisip na namamanipula ako. Gusto ko pong parehong malinaw ang lahat. Ang salitang makakaisip ay mahinahon kong binitiwan, ngunit mabigat ang bagsak. Para sa isang taong nagbibigay ng malaking halaga sa imahe, ang opinyon ng ibang tao ay minsan ay pinakamatinding sandata. Nagpigil si Aling Nora, nakita ko na nilulunok niya ang galit niya. Nagpatuloy ako, hindi binibigyan siya ng pagkakataong baguhin ang direksyon ng kwento.
Pangalawang kondisyon, ang gawaing bahay ay hatiin ang pagluluto, paglilinis, paghuhugas, hindi pagmamay-ari ng babae na magtrabaho ng buong araw at pagkatapos ay hawakan rin ang lahat sa bahay. Ang dalawa ay magtutulungan, iyon ang nagtatagal. Doon, si Arman ay bahagyang gumalaw, katulad ng gustong sabihing magagawa niya ito. Ngunit nagbago ang kanyang isip pagkatapos at muli siyang tahimik. Hindi ko kailangan ng pangako habang nasa ilalim ng presyur. Kailangan ko ng tunay na saloobin. Pagkatapos, diretso akong tumingin kay Aling Nora, malinaw ang aking tinig ng kaunti. Ikatlong kondisyon, ang malalaking desisyon ng pamilya namin, ang pagbili ng bahay, kotse, plano sa anak, trabaho kami ng dalawa ang mag-uusap at gagawa ng desisyon. Ang dalawang magulang ay maaaring magbigay ng payo kapag tinanong, ngunit kung hindi tinanong, pakikisamahin ang aming pasya. Ang panghuling pangungusap, kahit nagsalita akong may galang, naiintindihan ng lahat na ito ay isang hangganan. Bahagyang natawa si Aling Nora, ang tawa na walang kasiyahan. Marunong kang magsalita. Ngunit ikaw ay estranghero pa lamang, hindi ka pa pumapasok sa aming bahay, nagtatakda ka na ng kondisyon. Agad ko itong sinagot, hindi hahayaang umabot ang salitang estranghero sa aking tatay at nanay. Opo, tama ang sinabi ninyo na estranghero pa ako, kaya naman mas mahalaga na maging malinaw mula sa simula para pagpasok ko na ay wala nang malabo. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang hindi malinaw na mga bagay. Biglang gumalaw si Aldrin, nakita ko na gustong nagsalita ngunit tinitigan siya ni Aling Nora. Agad na tahimik si Aldrin. Nagpigil siya, ngunit ang kanyang kamay ay nanigas at pagkatapos ay nakaluwag. Hindi siya nakapagpagtanggol sa pamamagitan ng salita, ngunit naintindihan ko ang suporta sa katahimikang pinipigilan. Tumigil si Mang Danilo nang bahagya gustong sabihin ang isang bagay at pagkatapos ay hindi nagsalita. Si Aling Nora ay mabilis na tumingin sa kanya. Ikaw ay tumahimik, makinig ka. Ang pangungusap na iyon ay katulad ng isang sampal kay Mang Danilo sa harap ng dalawang pamilya. Yumukod siya, ang tenga niya ay namula. Nang sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit si Arman ay naging ganito. Ang isang lalaki na lumaki sa isang tahanan kung saan ang kanyang ama ay palaging nagtitiis ay matututo ring makita na ang katahimikan ay ligtas. Muling tumingin sa akin si Aling Nora ng mapait. Nagsimula na siyang magsalita ng matulin. Marunong kang magsalita, ngunit huwag mong malimutan ang pagiging manugang ay ang pagkilala sa itaas, sa ibaba, pakikinig sa matatanda. Kung hindi ka marunong sumunod sa matatanda, hindi mo ito maaaring ituring na tahanan. Napanatili ko pa rin ang aking katahimikan. Mabagal ang aking sagot. Opo, alam ko ang itaas at ibaba, marunong akong sumunod sa matatanda. Ang tanging pagkakaiba, ang pagsunod ay naiiba sa pagiging kontrolado. Gusto kong maging manugang sa isang lugar na may paggalang. Biglang namutla ang nanay ko, ngunit nagsisikap pa rin siyang matawa ng mahinahon. Agad na yumukod ang tatay ko at pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon ngunit matigas. Mahal na Aling Nora, ang aming anak ay nagtatrabaho ng may sariling kakayahan. Alam niya ang kanyang responsibilidad. Kung ang dalawa ay may plano sa hinaharap, magsasalita sila. Ang matatanda ay makapagbibigay ng payo, ngunit ang sapilitang pagpilit ay hindi naaangkop. Tinitigan ni Aling Nora ang aking tatay, ang ngiti niya ay nawala ng buo. Nagsalita siya ng matibay. Nagsasalita kayo tungkol sa hindi angkop, ang pamilya namin ay may kaugalian, hindi kahit sino ang gusto ay gagawin. Ang pumapasok dito ay sumusunod. Mahinahon pa ring sagot ng tatay ko, ngunit ang boses niya ay katulad ng bakal. Ang kaugalian para maging matibay ay kailangang maging patas. Ang aming anak ay hindi isang kalakal na sinasukat ng iba at hindi rin siya empleyado na tinuturo ang bawat kilos. Tinitingnan ni Aling Nora ang aking tatay, ang ngiti niya ay napalitan ng isang mas malamig na ekspresyon. Nagtaas siya ng boses, mahinahon pa rin, ngunit naririnig. Ang salitang kalakal ay napakabigat. Nagpapayo lamang ako para sa kanilang kapakanan. Nagsalita pa siya, ang boses ay tumataas ng kaunti na katulad ng nagpapaliwanag sa kanilang grupo ng mga kaibigan. Sinabi niya kay tatay at nanay ko, ang tono
ay parang nagpapahayag ng kalayaan. Kilala ninyo ang sinasabi ng mga magulang ang babae na may magandang buhay ay marunong makipagtulungan sa mas matatanda. Ang babaeng matibay ay madalas na siya ang nagdudulot ng hirap sa kanyang sarili. Ang pangungusap na iyon ay katulad ng isang palakol sa pagpapalaking isinagawa ng aking tatay at nanay. Biglang hindi mapigilan ng nanay ko na mula ang kanyang mga mata, ngunit nagsikap pa ring hawakan ang boses niya. Aling Nora, ang aming anak, ay nagsalita ng may galang. Walang kahit isang bagay na masama ang kanyang ginawa. Tumingin sa kanya si Aling Nora at ngumiti ng mapanghamak. Nagsalita siya pa ng isang pangungusap na katulad ng isang sandata. Umiyak ka? Umiyak para saan? Huwag kang umangal dito sa amin. Nang marinig ko ang salitang umangal, may isang bagay na bumugsak sa aking puso na hindi na kailanman mapupunan ng oras. Agad na tumayo ang tatay ko. Ang upuan ay kumuskos sa sahig na may malakas na tunog sa isang sandali ay natahimik ang lahat. Tumingin siya ng direkta kay Aling Nora, ang boses niya ay hindi mataas, ngunit matitigas tulad ng bakal at malamig. Mahal na Aling Nora, maaari kayong hindi sumang-ayon, ngunit walang karapatan kayong magmura. Ang aming anak ay hindi isang kalakal na sinusukat at tinatrato at hindi siya isang kasambahay na papasok sa inyong tahanan para kontrolin bawat piso at bawat hininga. Kayo ay maaaring magbigay ng opinyon, ngunit ang sapilitang pagpilit ay hindi na opinyon, ito ay pang-aabuso. Sa sandaling iyon ang buong silid ay natigil. Ang mga salitang kalakal, sinusukat, at pang-aabuso nasa bibig ng isang retiradong guro, naging katulad ng isang pahayag ng hustisya, hindi isang alitan. Si Mang Danilo ay sabay na tumayo, hindi para makidigma, kundi para sa kaguluhan ng oras na iyon. Mga kaibigan, magkasama nating pag-usapan ito ng mahinahon, ngunit si Aling Nora ay kumuha ng kanyang bag at biglang tumayo, ang mukha niya ay mapula, ang mga mata ay naglalagablab. Hinding-hindi itigil na. Ang engagement na ito pinapatigil na namin, hindi kami naghahanap ng ganitong uri ng manugang. Ang salitang pinapatigil ay bumagsak sa mesa, katulad ng isang martilyo. Agad na tumayo si Arman, hindi dahil sa desisyon, kundi sa reflex, nanay-nanay. At ang lalaking may sabi ng nandito ako, ay lumayo, pabilis palapit sa kanyang ina, halos tumama sa mesa sa pagmamadali. Naiwan ko akong nakaupo, ang puso ko ay parang pinigilan ng isang kamay. Hindi dahil sa takot na mawala ang kasalan, kundi dahil sa mapait na katotohanan. Sa pinakamahalagang sandali pinili niya ang kanyang ina, at iniwan ako sa harap ng aking tatay at nanay, katulad ng isang estranghero. Tumayo rin si Aldrin, ngunit bago pa makagawa ng hakbang, ay biglang sinabihan siya ni Aling Nora, ang boses ay katulad ng isang sandata. Aldrin, tumigil ka. Nataranta si Aldrin, ang dalawang kamay ay nanigas, tumingin siya sa kapatid at pagkatapos ay sa tatay at nanay ko. Ang mga matang iyon puno ng pagpapaliwanag at kawalan ng kakayahang kumilos. Yumukod siya ng malalim, ang boses niya ay napakababa ngunit maririnig. Mga tito at tita, humihingi po ako ng paumanhin. Isang pangungusap lamang, ngunit narinig ko ang natitirang kabutihan sa gitna ng pagguho ng lahat. Bumukas ang pintuan ng pribadong silid at nagsara muli. Ang tunog ng mabibilis na yapak sa pasilyo ay unti-unting lumayo. Sa silid kami na lamang ang natira at ang isang mesa na puno ng pagkain na hindi pa natatagal, ngunit malamig na ang loob ng lahat. Iniabot ko ang kamay para tulungan ang nanay ko, naramdaman ko na nanginginig ang kanyang balikat. Ang tatay ko ay nakatayo roon, humihinga ng mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lumayo sa pintuan, nakakarinig lamang ng pagsasara. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lamang na sa aking ulo, paulit-ulit na nagtatanong ang isang pangungusap, ang pag-ibig ba ay kailangan ng sakripisyo o ang pag-ibig ba ay nangangailangan ng pagkilala? At ang sagot ay malinaw, ngunit masakit na marinig. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng silid kasama ang aking tatay at nanay. Hindi ko na tiningnan ang pagkain na hindi pa natatagal. Sa pasilyo, ang maliwanag na ilaw ng restaurant ay sobrang linaw, masyadong malinis para sa katotohanang kaaalis pa lamang nating lahat. Ang puno at nanay ko ay lumabas, ang tatay ko
ay mabagal, walang pagmamadali, katulad ng lumabas siya sa silid at hindi ng isang catastrophic na pulong. Sa labas ng restaurant, umaangat ang hangin ng taglagas, malamig, ngunit hindi masakit. Tinawag ng tatay ko ang isang taxi. Binuksan niya ang pintuan para sa nanay ko at pagkatapos ay umupo siya sa harap. Ako ay nakaupo sa likod kasama ng nanay ko. Nang umikot na ang taxi, lumingon ako ng panghuling beses sa restaurant. Isang kislap ng salamin ay nagpapakita ng ilaw kumikisap katulad ng isang bitag. Wala si Arman. Wala ang anino ng isang lalaki na nagsabi ng nandito ako na nagawa ngang makita ako habang umalis. Sa taxi ay walang nagsasalita. Ang tunog ng aircon ay patuloy, ang tunog ng gulong ay malinaw sa kalsada. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang Maynila na nag-ilaw na, ang mga tao ay naglalakad, kumakain, nagliligaya. Ang lungsod ay tahimik pa rin, na parang ang nangyari sa amin ay walang kahulugan. Tama, ang buhay ng bawat isa ay buhay niya mismo, ngunit sa sandaling iyon ay parang tinanggal ng isang kamay ang aming hininga at nananatili pa ring nakaupo ng tuwid. Ang nanay ko ay hindi na panatili ang luha. Dahan-dahang dumating ang mga ito, mahinahon, walang tunog, 2 linya lamang ng luha sa kanyang pisngi. Iniabot ko ang tissue sa kanya, kinuha ng nanay ko, mabilis na pinunasan at tumingin sa tabi, katulad ng takot na makita ng driver. Ang mga matatanda ay ganoon, kahit masakit, ay gusto pa ring ipanatili ang kanilang dignidad. Ang tatay ko ay nasa harap, tahimik pa rin. Ngunit sa salamin ng taxi, nakita ko ang kanyang mga matang mapula, ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakanigas. Isang lalaki na buong buhay ay nakatayo sa harap ng klase, nagsabing may dignidad sa puso, ngayon ay nakaupo ng tahimik at hindi nagsasalita. Tahimik, hindi dahil kulang ng salita, kundi dahil kung magsasalita siya ay maaaring lumabas ang mga salitang hindi dapat sabihin sa harap ng kanyang anak. Nagtanong sa sarili ko, kung umiyak ako ngayon, ano ang gagawin ng tatay at nanay ko? Siguradong yakakin ng nanay ko, tiyak na magagalit ang tatay ko, ngunit hindi ako umiyak. Naramdaman ko sa aking dibdib ang isang kalungkutan, isang klase ng kalungkutan na hindi maingay, katulad ng nawalan ng isang bagay na mahalaga at hindi mo pa namamalayan kung gaano kapmahal hanggat nawala na. Dumaan ang taxi sa isang taas na daan, ang mahabang linya ng mga ilaw ay nakikita sa malayo. Biglang naalala ko ang tinig ni Arman nang mabilis na tumakbo siya, pabilis sa kanyang ina, at sa lahat ng sandali namin hindi siya lumingon. Hindi ko siya sinisi na sumunod sa kanyang ina dahil ang paggalang sa magulang ay kabutihan. Nasaktan ako lamang dahil tumakbo siya patungo sa kanyang ina at iniwan ako sa harap ng aking tatay at nanay katulad ng isang estranghero. Mahinahon nagsalita ang nanay ko, "Anak." Lumingon ako sa kanya, ang mga matang pula pa. "Oo nanay, okay ka ba?" Ang tanong ng nanay ko ay nagdulot sa akin ng isang biglang sakit sa dibdibo. Sa oras na nasaktan ang nanay ko, nagtatanong pa rin siya kung okay ako. Gusto ko sanang sabihing okay ako, ngunit natigil ang boses ko. Sagot ko lang, "Nandito pa rin ako nanay." Hinawakan ng nanay ko ang aking kamay, malamig ang kanyang kamay. "Nandito kami para sa iyo, ngunit takot kaming mabigyan ka ng hirap." Tumingin ako sa nanay ko, nagsikap ng umiti. "Nanay, ang pinakamasakit na hirap ay kapag nilikha mo ito para sa iyong sarili. Hindi ko gagawin iyon." Ang tatay ko ay nagsalita mula sa harap, mabagal at tiwala. "Bianca." "Opo tatay." Hindi siya lumingon, nagsalita siya ng tuwid katulad ng isang pangwakas na pangako. "Hindi ka nagkamali. Nagsalita ka ng may katuwiran, nagsalita ka ng may hangganan, iyon ay tama. Huwag matakot sa hindi magandang tinig ng ibang tao para magtiis ng mali. Magtiis ka ng isang beses, isipin nila na kayang tiisin mo ang lahat at mayroon silang ikalawang beses." Narinig ko ang 4 na salitang iyon, "Hindi ka nagkamali." At ang aking mga mata ay bahagyang naging mapula. Dahil ang pagtulong na tunay ay hindi isang pangako na nandito ako, ito ay isang pangungusap na hindi ka nagkamali ng tatay at nanay. Dumating ang taxi sa aming apartment. Binayaran ng tatay ko at bago lumabas ay nagsabi siya sa driver ng may galang, "Salamat, mag-ingat." Ang mga detalye ng buhay, kahit sa mga mahirap na sandali,
Habang umaakyat kami sa hagdan, ang mga baitang na semento ay kumukog sa bawat yapak. Ang amoy ng lumang apartment ang pampalinis at malamig na kanin pamilyar na humampas sa aking ilong pamilyar na nagdulot ng pakiramdam ng kaginhawaan. May mga lugar na kapag pumasok ka lang ay safe ka na agad. Pumunta ang nanay ko sa kusina para pakuluan ang tubig. Ang tatay ko ay diretso sa mesa, nag-ilaw ng isang kandila sa altar, nakatayo ng tahimik. Naupo ako sa upuan, tinitingnan ang aking sapatos na malinis pa rin, ngunit ang aking puso ay parang nababahiran ng putik. Naisip ko ang kahon ng tsaa at ang tsokolate, ang mga bagay na may pagmamahal na dinala ko, naging katulad ng mga kasangkapan sa isang palabas. Tumunog ang telepono, isang mensahe mula kay Arman, 4 na salita lamang. Nandito ka na ba? Tinitingnan ko ang screen, ang aking kamay ay nakalapat doon, ngunit hindi makapagsulat ng sagot. Hindi ko alam kung paano sumagot, hindi ko alam kung paano sabihin na nandito na ako, ngunit ang aking puso ay hindi pa rito, na mahal ko pa rin siya, ngunit natatakot na ako na sa araw na tumakbo siya pabilis sa kanyang ina, maaaring hindi na tayo makabalik sa dati. Ibinaligtad ko ang telepono. Inilagay ito pababa. Ang tatay ko ay lumayo sa altar at tumingin sa akin. Matulog ka ng maaga, ngayon bukas, mag-isip ulit. Yumukod ako. Nagdala ng mainit na tasa ng tubig ang nanay ko. Inilapag ito sa aking harap, ang boses niya ay mahinahon. Uminom ka para maging mainit. Kinuha ko ang tasa, ang singaw ay umangat sa aking mukha at ang aking mga mata ay bahagyang naging mapula. Hindi ako umiyak, nang malakas naramdaman ko lamang sa loob ng aking puso na may isang pulsong binuksan. Isang pulsong may pangalang katahimikan. Ang Maynila ay maliwanag pa rin sa labas, ngunit sa aking puso ay may isang sugat na bukas na. Kinabukasan, ang Maynila ay may ambon, hindi sapat para mabasa ang damit, sapat lamang para maging malamig ang kalooban. Nagising ako ng maaga, nagluto ng tsaa na may luya para sa nanay ko, pagkatapos ay umupo sa aking mesa katulad ng karaniwang araw. Ang proyekto ay patuloy, ang email ay darating, ang buhay ay patuloy na umaangkin ng oras katulad ng walang nangyari kagabi, ngunit ang sakit sa aking dibdibo ay hindi maaaring patayin. Ang tsismis ay mabilis na kumakalat kaysa sa araw. Sa aming lumang apartment, ang ilan sa mga kapitbahay ay nakita na ang nanay ko sa ibaba at nagtanong, "Kumusta na ang engagement?" Ngumiti ang nanay ko para lampasan ito, ngunit pagbalik sa loob ay nagpaupo siya ng malungkot sa tabi ng bintana. Hindi maraming sinabi ang tatay ko, isang pangungusap lamang. "Huwag hayaang ang boses ng ibang tao ay sumangkot sa iyong desisyon." Naintindihan ko na ang tatay ko ay natatakot na magbago ang aking isip dahil sa mga tsismis, dahil sa bakit pinatigil ang kasalan, dahil sa dapat pa rin siyang magtiis. Sa aming kultura, may mga bagay na hindi kailangang lagdaan, ngunit sumasangkot ng mahigpit ang dangal, ang opinyon ng tao, ang takot sa tsismis. 8 kang araraw na walang mensahe si Arman, at pagkatapos ay isang mensahe lamang, "Hayaan mong magkita tayo." Nang sandali, hinihiling ko sa iyo. Binasa ko, ang aking mga daliri ay nagpigil sa keyboard. Isang bahagi ng akin ay gustong tumanggi agad para hindi na masaktan, ngunit ang isa pang bahagi ay gustong makita ang katotohanan, kaya ang lalaking ito ay siya pa rin ba ang lalaking naniniwala akong mayroon. Nagkasundo kaming magkita sa isang maliit na cafe sa isang tahimik na kalsada sa Quezon City. Dumating ako ng 10 minuto bago nag-order ng itim na kape, hindi tsaa. Ang tsaa ay nagpapaalaala sa akin ng tunog ng tasa sa plato at ng pangungusap na nagpapahayag ng kapangyarihan. Dumating si Arman, ang polo shirt niya ay kulubot, ang mga mata ay mapanglaw. Umupo siya sa harap ko, tumingin sa akin, na katulad ng pagtingin sa isang taong malapit nang umalis ng permanente. Nagmadali siyang magsalita bago pa ako lumayo. "Okay ka ba?" Sagot ko ng maikli. "Nagtatrabaho pa rin ako ng karaniwan." Yumukod siya, pagkatapos ay nagmadali. "Ang nanay ko ilang araw na siyang may mataas na blood pressure, walang tulog, patuloy na nagsasabi na inilagay siya sa kahihiyan ng iyong pamilya at ng iyong mga sinabi. Bianca, maaari ka bang magpigil sandali? Para maging maayos at pagkatapos ay pag-usapan ulit natin ito." Narinig ko ang salitang kahihiyan
at isang bagay sa puso ko ang lumamig ng isang ritmo. Hindi ko pinigilan ang boses niya, hayaan ko siyang matapos, sapagkat ang mga tao ay lagi nilang ipinapakita ang kanilang pinakamalinaw na kagustuhan kapag naniniwala silang may tama silang panig. Yumukod si Arman, ang dalawang kamay ay magkakasalit. Alam ko na masyadong nagsalita ang nanay ko, ngunit maaari ka bang magbigay ng oras? Isang panahon lamang para sa kapayapaan ng bahay, at pagkatapos ay pag-uusapan ulit natin. Nagsalita ako mabagal para maramdaman ng lalaki ang bawat salita. Anong ibibigay ko? Ang tungkol sa pondo? Nag-aatubili si Arman. Pagkatapos ay nagpumilit. Ang pondo ipadala mo sandali sa nanay ko. Ang nanay ko ay walang gagastusin kahit isang piso doon. Gusto lang niya ng katiyakan, gusto lang niyang subukan ang iyong katapatan. Subukan. Ang dalawang salitang iyon ay katulad ng isang patak ng malamig na tubig sa aking likod. Bigla akong natawa, ngunit hindi ito isang masayang tawa. Sinabi mo, subukan ng katapatan. Sabihin mong muli sinubukan ng iyong nanay ang aking katapatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ultimatum at pagmumura sa tatay at nanay ko. Nagulat si Arman, mabilis siyang nagpaliwanag. Hindi ko sinasabi na iyon. Nag-init lang siya. Ang nanay ko ay nagpapakita ng pagmamahal. Naglagay ako ng tasa ng kape sa mesa, direktang tumingin sa kanya. Arman, nagsasalita akong malinaw. Ang paggalang ay hindi maaaring itayo sa kontrol. Ngayon, kung ipapadala ko ang pera bukas, ay ihahatid ko ang karapatan. Magpapatuloy ka pang nagsasabi, may nanay na may mataas na blood pressure, susundin ko ba? Ang pagbibigay ng pahintulot sa isang beses ay nangangahulugang may pangalawa, pangatlo. Napatahimik si Arman, ang kanyang mga mata ay naging mapula. Ang boses niya ay humina. Alam ko rin na nahihirapan ako. Nanahimik ako. Sa pagitan ninyo nahihirapan ako. Hindi ko ibinaba ang boses ko, ngunit dahan-dahan ko itong sinabi para maabot ang bawat pangungusap niya. Hindi ka mahirap na nanahimik sa pagitan ng nanay mo at sa akin. Mahirap kang makilala kung ikaw ba ay may sariling desisyon o patuloy kang anak ng iyong ina. Ang pag-aasawa na patuloy na pinamamahalaan ng nanay mo, ang lahat para saan pa ang kasal. Si Arman ay nagpigil, ang kanyang mga mata ay maging mapula. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang manipis na sobre, inilagay sa mesa. Tinitingnan ni Arman ang sobre na parang hindi kilala ang bagay. Ano ito? Isang appointment para sa premarital counseling kasama ang isang family therapist. Sabado, 9:00 ng umaga. Isang huling pagkakataon ang ibinibigay ko. Malinaw ko itong sinabi, isang pangungusap sa isang pagkakataon. Sabado 9:00 doon ka. Kung hindi ka darating o darating ka, ngunit nananatili pa rin ang iyong pananaw na ang asawa ay kailangang magtiis para maging maayos ang tahanan, tayo ay titigil. Hindi ko kailangan ng mga salitang pangako, kailangan ko ng gawa. Si Arman ay nanatiling tahimik at nagtingin sa akin ng matagal. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay niyang pagkalito, katulad ng isang tao na nakatayo sa harapan ng isang pintuan. Kung papasok ay kailangang magbago, kung hindi ay mawawala ang lahat. Sa sandaling iyon pumatak ang mensahe sa telepono ko mula kay Aldrin, maikli lamang. Ate Bianca, hawak natin ang tamang desisyon. Hindi marami ang masasabi ko, ngunit nasa tama ka. Binasa ko, hindi ko ito sinagot, ngunit naramdaman ko na sa loob ng aking puso may isang maliit na bato na nailagay sa tamang lugar. Pala, sa loob ng pamilyang iyon mayroon pa ring taong nakakaunawa ng tama. Itinangal ko ang aking ulo at tinitingnan si Arman. Huwag mo akong hingin na magpigil, hingin mo sa iyong sarili ang tapang. Umalis kami sa kafe sa labas, ambon pa rin. Si Arman ay iniunat ang kanyang kamay, parang gustong mahawakan ang aking kamay, ngunit nag-urong siya pagkatapos. Hindi rin ako iniunat ang aking kamay. Hindi ito galit, na intindihan ko lamang na may ilang distansyang kailangang lampasan ng tao ng kanilang sarili, at kung hindi nila ito magawa, kahit gaano karaming beses mo silang hawakan, ay hindi makakatulong. Lumipas ako dahan-dahan, ngunit matatag sa basang semento ng kalsada. Sa aking isipan ay lumabas ang sinabi ng tatay ko, huwag matakot sa hindi magandang tinig ng ibang tao para magtiis ng mali. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa Sabado, ngunit alam ko na
ang hangganan ay nagtayo na. At ang hangganan na nagtayo na ng isang beses, hindi maaaring bawasan ng sinuman, maliban kung ikaw mismo ang umurong. Pagkatapos ng 3 araw ng appointment, patuloy ang buhay ko ng karaniwan ngunit hindi kasing bigat ng dati. Patuloy ang trabaho ni Arman. Si Arman ay hindi na nagmemensahe ng ganoong, "Magtiis ka para sa akin." Ngayon ay nagmemensahe siya ng mga bagay na may timbang. Bukas sa appointment. Self-scheduled ko ito. Mag-iisip ako bago sagutin. Ito ang pagbabago. Hindi pa ito garantiya ng lahat ngunit tanda na ng isang tao na nagsisimulang tingnan ang kanyang sariling takot. Sa isang gabing nagsalita si Arman, sa telepono ang boses niya ay mapanglaw. "Matutulog ka ba ng maayos? Natutulog ka pa ba?" Sagot ko, "Oo, patuloy pa rin ang trabaho." Yumukod siya at pagkatapos ay mabilis na nagsalita bago pa lumayo ang pagkakataon. "Nanay ko ilang araw na ring hindi natutulog. Lagi siyang nagsasabi na siya ay inilagay sa kahihiyan." "Bianca, magtiis ka ba sandali?" Narinig ko ang kahihiyan at may tumalab sa aking puso. Hindi ko pinigilan ang boses niya. Hayaan ko siyang tapusin sapagkat palaging pinakamalinaw ang tao kapag naniniwala silang tama sila. Nagsalita ako ng mabagal para marinig niya ang bawat salita. "Magtiis ako? Magtiis ng ano?" Nag-aatubili si Arman pagkatapos ay nagpumilit. "Ang pondo ipasa mo sandali sa nanay ko. Gusto lang niyang maging sigurado, gusto lang niyang subukan ang iyong katapatan." Subukan. Ang dalawang salita na iyon ay parang isang patak ng malamig na tubig sa aking likod. Bigla akong natawa ngunit hindi mapagmahal. "Sinabi mo subukan ang katapatan. Subukan ang katapatan sa pamamagitan ng ultimatum at ang pagmumura sa aking tatay at nanay." Nagulat si Arman, mabilis na nagpaliwanag. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, nag-init lang siya." "Arman, magsasalita akong malinaw. Ang paggalang ay hindi maaaring itayo sa kontrol. Ngayon, kung ipapadala ko ang pera bukas, ay ihahatid ko ang mga karapatan. Ipagpapatuloy mo ang may nanay na may mataas na blood pressure. Susunod ba ako?" Isang beses ay nangangahulugan ng 2, 3. Si Arman ay natahimik, ang kanyang mga mata ay naging mapula. Alam ko na mahirap kaya ako palaging tahimik. Hindi ko ibinaba ang aking boses, ngunit dahan-dahan ko itong sinabi. "Hindi ka mahirap na tahimik sa pagitan ng nanay mo at sa akin. Mahirap kang makilala kung ikaw ba ay may sariling kagustuhan o patuloy kang anak ng iyong ina. Ang pag-aasawang patuloy na pinamamahalaan ng nanay ng lahat, para saan pa ang kasalan?" Nagpigil si Arman, ang kanyang mga mata ay naging malalim na mapula. Inilabas ko ang manipis na sobre mula sa bag, inilagay sa mesa sa harap niya. Tinitingnan niya ito na parang hindi kilala ang bagay. "Ano ito?" "Isang appointment para sa premarital counseling. Sabado 9:00, isang huling pagkakataon." Mabagal at malinaw ko itong sinabi. "Kung hindi ka darating o darating ka, ngunit nananatili pa rin ang iyong pananaw na ang asawa ay kailangang magtiis para sa kapayapaan ng tahanan, tayo ay titigil." Hindi ko kailangan ng salitang pangako, kailangan ko ng gawa. Si Arman ay nanatiling tahimik at tumingin sa akin ng matagal. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na pagkalito sa kanyang mukha, katulad ng isang taong nakatayo sa harap ng isang pintuan. Kung papasok ay kailangang magbago, kung hindi ay mawawala ang lahat. Tumayo ako. Labas ng kafe. Sa labas ay ambon pa rin. Si Arman ay iniunat ang kanyang kamay, parang gusto niyang hawakan ang aking kamay, ngunit nag-urong siya. Hindi rin ako umunat. Hindi ito galit. Naintindihan ko lamang na may ilang distansyang kailangang lampasan ng tao ng mag-isa, at kahit gaano karaming beses mo silang hawakan, kung hindi nila ito magagawa, ang paghawak ay walang katuturan. Lumayo ako dahan-dahan ngunit matatag sa basang semento ng kalsada. Sa isipan ko, huwag matakot sa hindi magandang tinig ng ibang tao para magtiis ng mali. Magtiis ka ng isang beses, isipin nilang kayang tiisin mo ang lahat, at may pangalawa silang beses. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pagpipilian sa Sabado, ngunit alam ko na ang hangganan ay nakatayo na. At ang hangganan na nakatayo na ng isang beses, walang sinuman ang maaaring magpababa maliban kung ikaw mismo ang umurong. 3 araw pagkatapos ng counseling appointment,
nagmemensahe pa rin si Arman ngunit iba na ang tono. Bukas umagang appointment self-scheduled ko. Mag-iisip ako ng maigi bago sumagot. Ito ang pagbabago. Hindi pa ito garanti ng lahat ngunit ito ay tanda ng isang taong nagsisimulang tingnan ang kanyang sariling takot. Isang gabing nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, si Aling Nora ang kapatid ng biyenang babae ng kapatid ni Arman. Nagpapakilala siya at mahinahon na nag-aalok. Bianca, may maaari ba akong makausap sa inyo sandali para maging maayos ang lahat? Basahin ko ang mensahe ng 2 beses. Naiisip ko ang tawag ni Aling Nora, ang tsismis, ang pag-aalok ng mga gawaing para sa kaayusan. Lahat ng ito ay nagpapatunay ng isang bagay. Ang taong gumagawa ng mga gawaing ito ay bihirang gumawa ng walang layunin. Ngunit ang mensaheng ito ay kakaiba, hindi nag-aalok ng kapayapaan na katulad ng, sige na, magpaumanhin ka at ayos na lahat. Nagsasabi ito ng para maging maayos ang lahat at ang pariralang kung hindi mamimighati ka sa hinaharap. Katulad ng isang babala, hindi isang banta. Ikinwento ko sa tatay at nanay ko ng maayos. Sinabi ko, may isang tao na gustong makipagkita, sinasabing may dapat malaman ako. Ang nanay ko ay nag-alala ng bahagya. Para ata doon sila mag-akit ng paumanhin. Ang tatay ko ay tumingin sa akin ng sandalihan pagkatapos ay sinabi, magkita ka sa maliwanag na lugar ng umaga kung may problema, tawagan mo kami. Magkita kami sa isang tindahan ng merienda malapit sa isang parke sa hapon ng Miyerkules, maliwanag amoy mais na inihaw at malamig na hangin ng Nobyembre. Ang tita ay nandoon na nakasuot ng simpleng damit na pampuk, ang buhok ay maikli at maayos. Nang makita niya ako, hinila niya ang aking kamay, ngunit hindi ko pinayagang mahawakan ng matagal, ngunit hindi rin ko agad binawi. Inupo niya ako at agad na nagsalita. Ang nangyari ay hindi naman malaking bagay. Ang nanay ni Arman sanay siya sa paghahari, kailangan lang ng tamang pamamaraan para maging maayos. Isang paghingi ng paumanhin mula sa iyo, isang ngumiti at okay na ang lahat. Tinitingnan ko siya ng mahinahon sumagot. Opo, tama po kayo. Ang paghingi ng paumanhin ay mahalaga. Ngunit maaari ba akong magtanong, ano ang aking ipagpapaumanhin? Bahagyang nataranta si tita at pagkatapos ay ngumiti. Ang bata kasi nagsalita ng may kondisyon sa harap ng 2 pamilya, nagpahiya sa nanay ni Arman. Mahinahon pa rin ang aking sagot. Tito at tita, tama ang inyong sinabi. Nagsalita ako ng kondisyon sa harap ng 2 pamilya, ngunit maaari ba nating talakayin ng malinaw noong sinabi ni Aling Nora sa aking tatay at nanay na sila ay mahirap, may nasaktan din ba? Lumingon si Tita Wari, ay naghahanap ng pinakaangkop na sagot pagkatapos ay mga matatanda. Laging may mga sasabihin. Mahinahon pa rin ang aking boses, ngunit malinaw na ang bawat salita. Nagsasalita ng may pagrespeto, hindi pong pang-aaway. Ngunit paumanhin lang po ang kailangan ko kapag talagang nagkamali ako. Napag-usapan na namin ni Arman ang mga bagay, mayroon siyang appointment, parehong nagsisikap. Ang isang bagay na hindi ko magagawa ay ang magpaumanhin sa mga bagay na hindi naman maling gawin. Bahagyang nagbago ang mukha ni tita, ngunit nagsikap pa rin siyang makinig mahinahon. Tumayo ako, bahagya akong yumukod. Maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong malasakit. Uwi na po ako. Bianca, mag-isip ka uli. Hindi ako lumingon, nagsalita lamang. Ang pinakahangal ay ang alam na kang nahihila sa putik, pero patuloy ka pa ring lumalakad sa loob nito. Umalis ako patungo sa tahanan. Pagbalik ko, nakita ko ang tatay ko na nakapatay ng TV, nakaupo at tumingin sa akin. Ikinwento ko maikli at sinabi kong, nag-aalok ng paghingi ng paumanhin bilang palaging ginagawa ng mga tao para malinis ang kanilang mukha. Nagpaunos ang tatay ko ng isang salita lamang. Itigil mo na ang telepono, itigil nang nakatawag at itutok mo ang iyong sarili sa Sabado. Yumukod ako. Ang nanay ko ay hinawakan ng aking kamay, malamig ngunit mas mainit na kaysa ng mga nakaraang araw. Gawin mo ang tamang desisyon, anak. Ang pamilya namin ay hindi mag-iiwan sa iyo. Pumasok ako sa aking kwarto at binuksan ang laptop at tumingin sa schedule ng trabaho. Timeline ng proyekto, matagal pa ang takbo nito.
Ngunit ang timeline ng aking buhay, hindi ko maaaring hayaang gawin ng ibang tao. Nagpadala ako kay Arman ng isang mensahe, walang labis na salita. Sabado 9:00 naghihintay ako sa opisina. Sariling desisyon mo ito. Ibinaba ko ang telepono, lumabas ang hangin sa bintana at ingay ng mga dahon ng puno sa labas. Sa aking puso isang malinaw na saloobin. Ang hangganan na nagtayo na ng isang beses, kahit walang karapatang baguhin, hindi ka maaaring pumilit na iyanig ng sinuman maliban kung ikaw mismo ang umurong, at oras na napagtanto mo na hindi ka uurong ang hangganan ay magiging tahanan mo. Eksaktong 9:00 ng umaga ng Sabado nakatayo ako sa harap ng gusali. Ang langit ay maaraw ngunit hindi masakit ang init. Dumating ako ng 5 minuto bago ang oras, hindi dahil sa pagiging sabik, kundi dahil gusto kong tumayo sa oras na ito nang may sariling desisyon. Nagsabi na ako ng malinaw, hindi ko na kailangang mangako ng anupaman pa. Nagpapakita ng gawa, hindi ng salita, at ang gawa ay nagsisimula sa pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. Ang sala ng opisina ay malinis, may bahagyang amoy ng essential oil, ang tunog ng aircon ay pantay-pantay. Nakaupo ako tuwid ang likod, ang 2 kamay ay nakalagay sa bag ko. Hindi ko tinitingnan ang telepono, tinitingnan ko lamang ang pintuan. Sa aking isipan ang kasabihang, ang totoong matalino ay hindi nahihiyang aminin ang hindi niya alam, at ang totoong matapang ay hindi nahihiyang aminin ang kanyang takot. Kailangan ng pagkilos, hindi ng salita, at ang pagkilos ay nagsisimula sa pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. 9:00 nang mismo bumukas ang pintuan ng salamin at pumasok si Arman. Ang polo shirt niya ay navy blue, ang buhok ay maayos, ngunit ang mga mata ay mapurol dahil sa taiging kulang ng tulog. Nakita niya ako titigil ng kalahating ritmo, pagkatapos ay lumapit. Ang boses niya ay mababa. Nandito na ako. Yumukod ako ng bahagya. Oo, ang kondisyon mo na lang ito. Hindi ko pinuri, hindi rin ako nag-irony. Hindi ko gustong ituring niya ang pagpunta niya bilang isang bagay na pabor. Sa akin ito ang pinakabababang responsibilidad ng isang taong gustong pumasok sa pag-aasawa. Umupo si Arman sa tabi ko. Narinig ko ang kanyang malalim na buntong hininga. Sinabi niya na katulad ng nag-aamit bago pa man magsimula ang lahat. Bago ang lahat, nais kong sabihin na natatakot ako. Hindi mabilis sumagot ang counselor, na natiling tahimik sandali para hayaang tumagos ang salita. Pagkatapos ay mahinahon na nagtanong, sino ang nagsimula ng gustong marito? Sagot ko ng maikli, ako. Agad na nagsalita si Arman, katulad ng gustong ito ay malaman ng counselor bago pa man maging mali ang pagkakaintindi. Ngunit gusto ko ring hindi dahil pinilit, gusto ko ring malutas ito. Mahinahon ang counselor. Mabuti ngayon ay hindi tayo naghahanap ng kung sino ang tama o mali. Hinahanap natin ang mekanismo na nagpipigil sa inyo, at kung gusto ito ay matanggal. Si Arman ay bahagyang nakayuko. Tinitingnan ko, at hindi ako nagsalita. Nagtanong ang counselor, si Arman, bakit mahirap para sa iyo na tumayo ng malinaw sa harap ng iyong ina? Si Arman ay nanatiling tahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay bumitiw ng isang pangungusap na katulad ng isang pangako. Natatakot ako. Hindi nagmadali ang counselor na natiling tahimik ng isang ritmo para maaaring magsalita pa si Arman ng higit pa. Huminga si Arman ng malalim at nagsalita. Natatakot na maging sick ang nanay ko, natatakot na umiyak siya, natatakot na sabihin ng mga tao na hindi ako magandang anak. Noong bata pa ako, sa tuwing laban ako sa kanyang kagustuhan, nag-iiyak siya, beses pang nagsabi na mamamatay siya para mapasaya ako. Natakot na ako noon. Mahinahon ang tanong ng counselor, napagtanto mo ba na iyon ay isang klase ng emosyonal na pagkontrol? Nagulat si Arman, ang boses niya ay bahagyang nagbago. Ngunit ang nanay ko ay mabuti, nagmamahal siya sa akin. Yumukod ang counselor, naniniwala akong may pagmamahal ang iyong ina sa iyo, ngunit pag-ibig na may pagkiling ay maaari pang magdulot ng sakit sa ibang tao. Ang problema, ginagamit ang karamdaman at luha para mapilitan kang sumunod, pinipigilan ka nitong magkaroon ng sariling buhay. Biglang nagpigil si Arman, ang kanyang mga mata ay naging mapula, ngunit hindi siya masama. Hindi masama, ngunit ang pamamaraan niya ay masama para sa iyo.
Ang tanong, gusto mo bang mabuhay nang may takot ito habang buhay? Humigpit ang mga kamay ni Arman, nakita ko ang mga kasukasuan niya ay naging maputi. Lumingon ang counselor sa akin. Bianca, ano ang hindi mo matanggap? Malinaw akong nagsalita, hindi inulit ang lahat ng nakaraan, itutok ko sa pinakamahalaga. Hindi ko matanggap ang pagiging kontrolado sa pangalan ng pag-aalaga at hindi ko matanggap ang katahimikan ni Arman nang ilagay sa alin ang karangalan ng aking tatay at nanay. Yumukod ang counselor, matigas ang boses, ngunit mahinahon. Nagtatanong ka ng isang hangganan para sa paggalang. Ikaw naman si Arman, narinig mo? Dahan-dahang tumungkol si Arman, ang boses niya ay halos walang lakas. Alam ko na akong duwag. Hindi kinumpleto ng counselor ang kanyang pagpapahiwatig. Hindi ka duwag, tinuruan kang matakot. Ngunit ang matandang tao ay maaaring matuto ulit. Mayroon ka bang gusto? Mahigpit na hinawakan ni Arman ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita, katulad ng matagal na niyang pinaghirapan. Nanay, alam ko na ang malasakit mo, ngunit ang pera ng mag-asawa namin ay pamamahalaan namin ng dalawa. Kung hindi mo ito tatanggapin, hihilingin ko sa iyo na huminto kang makialam. Nang matapos ang pangungusap, huminga si Arman nang malakas, katulad ng isang taong nagtakbo ng matagal. Hindi ko pinuri, tinitingnan ko lamang siya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming araw, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang maliit na bagay, ang sariling desisyon na bahagyang liwanag. Maliit ito, ngunit totoo. Natapos ang appointment, makalipas ng halos 1 oras. Sa labas ng opisina, nakatayo si Arman sa koridor, ang boses niya ay mahinahon. Pakiramdam ko ay katulad ng tinawag ng tamang pangalan, ang isang bagay na hindi ko noon nauunawaan. Sagot ko, kapag natawag ng tama, nalalaman mo na ang daan. Yumukod si Arman, tumingin sa kanyang sapatos. Mararamdaman ko na katulad ng duwag. Mahinahon ko itong sinabi, tinuruan kang matakot, ngunit ang taong may edad ay kaya pang matuto. Ang pagsasakal ay hindi sa pagtatahimik, ito ay sa pagkilos. Yumukod si Arman, ang mga mata niya ay namuo. Hindi ako para masaya ang nanay ko, para hindi ako mawalan ng sarili ko, at para hindi ka mawalan ng sarili mo. Narinig ko ang pangungusap na iyon, at sa aking puso ay may nagbago. Hindi ito isang pangako para maniwala ng buo. Ngunit sa unang pagkakataon, sinabi niya ang bagay na tama, hindi dahil sa presyur, kundi dahil nagsimula na siyang makita ang kanyang sariling takot. At minsan ang makakita lamang ay sapat na para maging simula. Lumabas kami ng opisina. Sa labas, ambon pa rin ang langit, ngunit hindi na kasinlamig ng naunang mga araw. Iniunat ni Arman ang kanyang kamay, gusto niyang hawakan ang aking kamay, at nag-urong ulit siya. Hindi rin ako umunat. Hindi ito galit, na intindihan ko lamang na may ilang landas na kailangang tahakin ng tao ng mag-isa, at kahit gaano karaming beses mo silang samahan, kung hindi nila ito magagawa, ang pagsasama ay walang katuturan. Bukas ay may appointment pa rin ako, sinabi ni Arman ng maikli. Mabuti, sagot ko katulad ng isang pangusig, hindi ng papuri. Naghiwalay kami, siya sa isang direksyon, ako sa kabila. Habang naglalakad, biglang pumasok ang isang mensahe mula kay Aldrin. Kapatid na lalaki ang nagmemensahe. Gusto mo bang pumunta? Nahirapan ka noong araw na iyon. Humihingi kami ng paumanhin. Binasa ko, hindi agad sumagot. Naramdaman ko lamang sa dibdibo ang isang maliit na bagay na nagbabago. Naintindihan ko. Sa loob ng pamilyang iyon, mayroon pa ring naniniwala sa kabutihan. Si Aldrin ay bihirang lumabas, ngunit ang bawat salita niya ay nasa tamang lugar. Sagot ko ng maikli, pasensya na, sa ngayon ay gawin na nating gawin ang bawat isa ang kanyang bahagi. Naiintindihan ko ang iyong ginawa, salamat sa katapatan mo. Isinara ko ang telepono, tumingin sa daan na aking nilalakad. Sa isipan ko ay lumabas ang isang kasabihan na minahal ng aking tatay. Ang babaeng tunay na mabuti ay hindi ang nagtitiis ng walang katapusan, kundi ang nakakaalam ng pagpapahalaga at protektado ang mga taong mahal niya. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi kasing kahulugan ng pagmamahal sa sarili, nang labis ito ay ang pagkilala na ang iyong dignidad ay may karamatang pangalagaan, at ang pag-ibig na tunay ay hindi humihiling ng sakripisyo
ng iyong dignidad. 3 linggo pagkatapos ng appointment, ang mga mensahe ni Arman ay nagbago ng bahagya. Hindi na niya ako hinihiling na magpigil, hindi rin siya nagmemensahe ng pagod na ako sa pagitan ninyong dalawa. Ngayon ay nagmemensahe siya ng mga konkretong bagay. May appointment muli bukas, scheduled ko rin ang susunod. Nagsalita ako sa nanay, hindi maayos, ngunit nagsalita ako. Mag-shopping ako bukas para sa aking pangangailangan. Sinubukan kong huwag magtanong muna sa nanay. Ang huling mensahe ay tila walang kahulugan para sa ibang tao, ngunit para sa akin, ito ay isang tanda. Ang isang taong lumaki na kailangan pang humingi ng pahintulot para bumili ng kanyang sariling kagamitan, ang unang pagkakataon na hindi na nagtanong muna, iyon ay isang malaking hakbang. Hindi ko palagi itong sinasagot ng mahaba, kadalasan ay, mabuti, uwer ka. Iyan ang tamang palagay. Sapagkat kailangan niyang mapansin na ang pagkilos ay may halaga, hindi lamang ang salita. Isang hapon, nagpadala si Arman ng isang larawan ng kanyang kwarto sa bagong apartment. Simpleng kwarto, puting dingding, isang kama, isang lumang mesa ng kahoy at isang maliit na kalan sa mesa. Isinulat niya, katulad ng kwarto ng estudyante. Sagot ko, naramdaman mo bang mas magaan? Sumagot siya, oo, katulad ng naalis ang isang suot na masikip na damit. Basahin ko ang sagot at sa aking puso ay naramdaman ko na bumulabog ang isang bagay. Hindi ko inaasahan na maramdaman ko ito, isang pagbabago ng hangin, katulad ng nagsisimula nang magbago ang direksyon ng bagyo. Nang gabing iyon, nagtanong si Arman, iyong pera at trabaho, anong plano mo doon? Mabilis akong sumagot, patuloy. May timeline pa rin ang proyekto ko. Tumugon siya, hindi iyon ang ibig kong tanungin, gusto ko pang malaman kung paano ka hindi ang proyekto. Sandaling napahinto ako sa pagtutugon. Napakaraming beses na tinanong ni Arman ang mga bagay na hindi ang tunay niyang ibig itanong, katulad ng isang tanong na nagtanong ng ibang tanong. Ngayon, ang kanyang tanong ay tungkol sa akin, hindi sa trabaho. Maliit ito ngunit tanda rin. Sumagot ako, alam mo ba na kahit anong mangyari sa ating dalawa, nananatili pa rin ang aking buhay? Nagtatrabaho ako, nagkukuwento sa tatay at nanay, at patuloy na naghahanda sa araw na darating. Hindi iyon sagot sa aking tanong, sinabihan mo ako kung ano ang iyong ginagawa, hindi kung paano ka. Ngumiti akong nag-iisa. Okay ako. Malinaw ang aking puso ngayon kaysa dati. Mabuti. Isang salita lamang, ngunit narinig ko sa loob nito ang isang bagay na hindi pa naroon noon. Pagkatapos ng 2 linggo, nagpadala si Arman ng isang mensahe. Nahanap ko ang aking kapatid na babae, nakita ko na ang isinulat niya, biglang tumigil ang aking paghinga. Ang kapatid na babae, ang taong nawala, ang taong pinawi mula sa mga larawan. Maikli akong sumagot, okay ka ba? Titigil muna kami ng appointment ngayon. Nakauwi ako sa apartment ko, hindi ako maganda ang pakiramdam. Huwag kang lumayas pa sa labas. Nandoon ka ba sa isang ligtas na lugar? Oo, nasa apartment ko. Gusto ko lang ng sandaling mapag-isipan. Mag-abiso ka kung kailangan ng tao. Naghintay akong marinig ang anumang bagay. Halos 11:00 ng gabi tumawag si Arman. Ang boses niya ay kakaiba, hindi mapurol ang boses dahil sa kakulangan ng tulog, ito ay mapurol dahil sa katotohanan na tumama sa kanya ng masyadong mabilis. Bianca, mayroon ka bang alam tungkol sa kapatid ko? Sagot ko ng dahan-dahan. Mayroon, ngunit naghintay akong malaman mo mismo sa tamang paraan. Natahimik si Arman sandali, pagkatapos ay ngumiting mapait ang tunog. Ikaw ang huling malaman, ang lahat ay matagal nang alam. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sapagkat may mga katotohanang mas may epekto kapag natuklasan mo mismo kaysa sinabihan ka ng iba. Nagsalita si Arman ng dahan-dahan. Ang kapatid ko, isinulat niya na pumunta siya sa ibang lugar, nagpalit ng pangalan na buhay ng malaya. Sinabi niya na hindi siya nag-aatungal sa mga anak na lalaki dahil kami ay bata pa noon, ngunit siya ay nag-aatungal sa paraan ng pag-aalaga na nagpigil sa kanya hanggang sa hindi siya makalabas nang hindi tumakas. Narinig ko ang mabagal at mainit na boses ni Arman at naramdaman ko na ang kanyang dibdibo ay sumasakit. Bianca, nakita ko sa sarili kong anino ang pag-uulit ng nangyari sa kapatid ko, na ikaw ang siya na ako ay nakatayo sa isang lugar at nagmasid lamang.
Hindi ko pinutol ang kanyang pangungusap, hinintay ko siyang matapos. Bianca, hindi ko gustong maging katulad ng silid kung saan nakulong ang aking kapatid. Narinig ko ang mga salitang iyon at sa aking puso ay may bigla na natuwa. Hindi ka binibigyan ng karapatang mamuhay nang may takot sa iyong puso habang buhay. Sagot ko, kung gusto mo ay pwede kong tulungan kang gumawa ng plano, ngunit dapat ikaw ang gumagawa ng plano. Oo, tulungan mo ako. Nang gabing iyon, nagtagal kaming nag-usap. Nagpaliwanag ako ng malinaw sa bawat hakbang katulad ng nagpapaliwanag ng isang proyekto sa isang miyembro ng koponan. Una, alamin kung kailan ginagamit ng nanay ang karamdaman o luha para piliin ka. Pangalawa, tumugon ng maikli, may galang at matatag. Pangatlo, kung patuloy pa rin ang nanay tapusin ang pag-uusap ng mahinahon. Iyon ay hindi pagiging bastos, iyon ay isang hangganan. Nagpadala si Arman ng isang mensahe pagkatapos. Nanay ko ay tumawag kanina, 8:00 ng gabi, ang boses ay malambot at mabigat. Anak, nandito ka ba? Lumayo ka na sa nanay mo. Pagkatapos ay sinabi niya, malalim na huminga ako, naaalala ang sinabi ng counselor, nagsalita ako ng mahinahon. Nanay, nandito pa rin ako, ngunit sa ibang lugar ako nakatira ngayon. Nag-aalaga pa rin ako sa inyo, ngunit ang aking buhay, pamamahalaan ko na ito. Nagsimula siyang umiyak, sinabi niyang nag-aalala siya para sa akin. At ang sinabi ko, nanay, naririnig ko kayo at inaasahan ko ring marinig ninyo ako. Kung patuloy kayo, kailangang tapusin ko ang tawag. Tumahimik siya ng ilang segundo, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Hindi maayos ang lahat, ngunit nagawa ko. Sagot ko, nagawa mo at sa susunod ay mas madali. Sumagot siya, alam ko, ngunit lumabas pa rin ang takot sa loob ko. Ang takot ay nariyan, ngunit nagsalita ka pa rin. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay pagsalita kahit na may takot. Namatay ang tawag at naupo akong tahimik. Sa labas maliwanag ang Maynila, ang mga tao ay naglalakad, kumakain, nagliligaya. Naisip ko, may mga pagbabago na hindi maaaring mapansin sa isang sulyap, kailangang tingnan ng ilang beses ang parehong larawan bago mo makita ang pagkakaiba. At sa buhay na ito, ang pagbabago na hindi maaaring makita sa isang pagkakataon ay kadalasang pinakamatitiis na pagbabago. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon, nagpadala si Arman ng isang mensahe. Nahanap na namin ang kapatid ko, nakipag-ugnayan na kami. Hindi pa matiyak ang lahat, ngunit nagsimula na. Sagot ko, mabuti. Gawin mo ng mabagal, huwag magmadali ang kapatid mo. Oo, inulit ko sa kanya ang mga salita, hindi ko hihilingin sa iyo na magreklamo, nagtatanong lamang ako kung okay ka. Sinagot niya na siya ay okay, ngunit ang kanyang boses ay may kalungkutan, isang klase ng kalungkutan ng isang taong pinagpasyahan na lumayo para hindi na masakit. Naintindihan ko ito. Sandaling natigil ako bago sumagot. Kapag naiintindihan mo ang kirot ng ibang tao, nangangahulugan ito na lumalaki ka na bilang isang tao. Hindi agad sumagot si Arman, pagkatapos ay, gusto ko pang makita siya kung pumayag siya. Humingi muna ng pahintulot niya, huwag pilitin ang iyong kapatid. Oo, gagawin ko. Punahin hinihiling ng aking dating kakilala na Arman ang pahintulot ng kapatid bago makita siya, iyon ay malaking pagbabago mula sa isang taong dati ay hindi pa naniniwala sa sariling desisyon. Nang gabing iyon, nagsalita ang tatay ko habang pinangungunahan ng programa sa TV. Kumusta na si Arman? Sagot ko ng maikli. Nagsisikap pa rin, nagtatrabaho pa rin. Tumango ang tatay ko 1 oras bago natulog. Nagsalita siya ng isang pangungusap. Ang matapang na lalaki ay hindi ang hindi natitisod. Ang matapang na lalaki ay ang tumitindig ulit kahit maraming beses siyang nahulog. Natulog ako nang may mabigat pa ring dibdibo, ngunit mas maliwanag na ang puso kaysa ng nakaraang maraming linggo. Sa linggo ng Pasko, nagpadala si Arman ng isang larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng kanyang kwarto sa apartment. Ang ilaw ay madilaw, nakalagay sa mesa ang isang maliit na puno ng Pasko na gawa sa plastik. At sa tabi nito ay isang pares ng guwantes na pangkamay na kulay gris, maingat na nakabalot sa manipis na papel. Isinulat niya, nagpadala ng regalo ang kapatid ko, isang pares ng guwantes, isa para sa akin, isa para sa iyo.
Sinasabi niyang nawa ay mainit ang aming mga kamay at puso. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Pagkatapos ay isang beses pa, ang mga guwantes isang simpleng regalo, ngunit naiintindihan ko na ito ay hindi lamang regalo. Ito ay isang paraan ng pagsasabi. Nandoon ka pa rin, hindi ka nalimutan, at nanarinig ako ng inyong kwento. Tumulo ang isang luha sa aking pisngi at hindi ko ito hinawakan. Nagsalita ako sa sarili ko. Minsan, ang mga sulat na darating ng huli ay siya pa ring napapanahon. Napapanahon para sa isang lalaking nagsimula ng matuto kung paano lumaya mula sa kanyang sariling takot. At napapanahon para sa isang babae na natutunan na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagsakripisyo ng iyong dignidad, kundi ng isang pakikipagtulungan na may paggalang sa isa't isa. Dumating ang gabi ng bagong taon, maliwanag ang Maynila, ang mga paputok ay umangat sa langit. Kami ni Arman ay naglalakad sa paligid ng isang parke sa aming lugar. Tahimik ang mga tao, ay maraming nasa paligid, ngunit nararamdaman naming dalawa na katulad kaming mag-isa sa aming sariling mundo. Nang sumabog ang unang paputok, tumigil si Arman. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay iba kaysa dati. Hindi ito ang mga matang laging naghahanap ng pahintulot. Ito ay ang mga mata ng isang taong pumili ng kanyang sariling landas. Nagsalita siya, hindi nagpatira pa nakatayo, ng tuwid at tumingin sa akin. Bianca, hindi ko magagarantiyahan sa iyo na ang aking buhay ay walang bagyo, ngunit maaari ko na ngayong sabihin kung darating ang bagyo, ako ang tatayo sa harap nito, hindi ikaw. Maaari mo ba akong samahan sa paraan ng ating napagkayarian? Walang pagmamadali, walang malaking kasal, tayo muna, bago ang lahat. Inilabas niya ang isang simpleng singsing manipis, walang labis na disenyo, katulad ng isang pangako na hindi nangangailangan ng pagpapakita sa iba. Tumingin ako sa paputok, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Yumukod ako, hindi dahil nanalo ako, kundi dahil nakita ko ang isang hangganan na itinayo ng kanyang sariling mga kamay. Oh, mahinahon ko itong sinabi, katulad ng isang kasunduan na nilagdaan ng 2 may saring tao. Ang hangin ay amoy ng bagong simula, at sa aking puso ay naramdaman ko na ang totoong pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagsakripisyo ng iyong dangal. Ito ay nangangailangan ng 2 tao na magkasama na parehong may sariling paninindigan na pinagkasunduan ang paggalang bilang pundasyon. At ang pundasyong iyon, kapag matibay, ay mananatili kahit anong bagyo pa ang dumating.